Invincible Divine Sword Chapter 1671 hanggang 1680. Si Yang Xiaotian ay malapit nang huminga sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa, nang bigla siyang bumagsak patungo sa lupa sa bilis ng pagbagsak ng Mars. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan upang patatagin ang kanyang katawan, ito ay walang silbi. Sa wakas, nagkaroon ng malakas na putok. Si Yang Xiaotian ay bumagsak sa lupa. Isang malaking hukay na ilang milya ang haba ang natangay sa lupa. Si Yang Xiaotian ay inilibing ng malalim sa ilalim ng hukay. Nang magising si Yang Xiaotian, nalaman niyang madilim na. Nais niyang gumalaw, ngunit napag-alaman na ang lahat ng mga buto sa kanyang katawan ay nabali, hindi lamang mga buto, kundi pati na rin ang mga panloob na organo, at maging ang marami sa kanyang mga banal na ugat ay nabali. Ni hindi makagalaw si Yang Xiaotian. Ito ba ang malubhang pinsala na sinabi ni Mr. Ding? Damn it! Ito ay higit pa sa isang malubhang pinsala, ito ay isang napakalubhang pinsala. I wonder how Miss Meng and the others now. Gustong gamitin ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit nakaramdam din ng sakit ang kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, taglay niya ang 12 divine bodies, at ang bilis ng kanyang paggaling. Pagkatapos lamang ng isang araw, nakagalaw si Yang Xiaotian. Pinilit niyang bumangon, at saka naupo ng naka-cross-legged. Kumuha si Yang Xiaotian ng Hunyuan Life Divine Fruit at isang tableta at nilamon ang mga ito. Sa ilalim ng epekto ng Hunyuan Life Divine Fruit at ng 15 Tribulations Healing Pill, ang mga buto, panloob na organo, at banal na ugat ni Yang Xiaotian ay nagsimulang gumaling ng paisa-isa. Nang halos mabawi ang mga divine veins, sinubukan ni Yang Xiaotian na paandarin ang 10,000 Realms Divine Art, ang Sun Divine Art, at ang Chaos Swallow ang Heaven Art. Biglang, ang banal na prutas at ang tableta ay nakabawi sa kanyang mga pinsala sa isang kahangahangang bilis. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling ng 70% ang mga pinsala ni Yang Xiaotian, at dahan-dahan siyang umakyat mula sa malalim na hukay. Sa itaas na kaharian, dahil sa pagsupil sa mga batas ng langit at lupa, tanging ang mga santo pataas ang maaaring lumipad sa himpapawid, at ang mga nakamit ang dao ay hindi maaaring lumipad, kaya't siya ay makakaakyat lamang. Hindi naging madali ang pag-alis sa malalim na hukay. Pagtingin ko, nakita kong disyerto lang ang paligid, kakaunti ang tao. Huminga si Yang Xiaotian at tumingin sa paligid. Nakita niyang punit-punit ang kanyang damit, kaya kumuha siya ng isang piraso ng damit mula sa Jielong Ring at pinalitan ito. Gayunpaman, ang kaharian ng kaliwanagan ay hindi makaakit ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at hindi rin ito mapawi ang singaw ng tubig ng langit at lupa, kaya kailangan niyang maghanap ng pinagmumula ng tubig at hugasan ang kanyang mukha. Pagdating sa itaas na kaharian, si Yang Xiaotian ay medyo hindi komportable kahit na makahanap ng tubig na panghugas ng kanyang mukha. Bagaman mas marami o mas kaunti ang natutunan niya tungkol dito kay Tio Ding bago dumating, medyo hindi pa rin siya komportable sa totoong karanasan. Tinukoy ni Yang Xiaotian ang direksyon at naglakad pasulong. Sinubukan niyang tawagan si Tio Ding, ngunit nalaman niyang hindi sumasagot si Tio Ding. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nakatagpo siya ng isang maliit na lawa. Nagmamadaling sumulong si Yang Xiaotian at sumalok ng tubig sa lawa para hugasan. Napakatamis ng tubig sa itaas na kaharian na ito. Sa ganitong paraan, patuloy na lumakad si Yang Xiaotian. After half day, gutom na talaga siya. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng gutom. Si Yang Xiaotian ay kumuha ng ilang banal na prutas upang matugunan ang kanyang gutom. Sumunod, naglakad si Yang Xiaotian habang nagsasanay para gumaling mula sa kanyang mga sugat. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay lumabas siya ng disyerto. Isang maliit na bayan ang lumitaw sa harap ni Yang Xiaotian. Ang liblib na bayan na ito ay may mababang pader, 10 talampakan lamang ang taas, at ang buong bayan ay mukhang sira-sira. Bagamat ito ay medyo sira-sira, pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian, nalaman niyang napakaraming residente ang naninirahan sa maliit na bayan na ito, marahil 10,000 tao. Kapag dumadaan sa isang tavern, ang bango ay nasa lahat ng dako, at nakaramdam ng gutom si Yang Xiaotian. Gayunpaman, wala sa kanya ang Great Dao Holy Stone ngayon. Mukhang kailangan niyang kumita. Paano ito gagawin? Hindi madaling ibenta ang Holy Pill sa Upper Realm. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang pumunta sa ilang maliliit na silid ng komersyo at ibenta ang ilan sa mga banal na bunga sa kanya. Ang Time Divine Fruit at ang Hunyuan Destiny Divine Fruit ay dapat pa ring nagkakahalaga ng kaunting pera. Gayunpaman, hindi siya maaaring magbenta ng labis. Sa wakas ay natagpuan ni Yang Xiaotian ang maliit na kamara ng komersyo, pumunta sa counter ng maliit na kamara ng komersyo upang bumili ng mga bagay, at kumuha ng ilang Time Divine Fruits. Nagulat ang counter clerk nang makitang ito ang Time Divine Fruit at sinabing, Level 10 Divine Fruit. Sa Upper Realm, ang mga Divine Fruit at Divine na gamot ay nahahati din sa mga level, at ang Level 10 na mga Divine Fruit ay nagkakahalaga pa rin ng pera. Ang isang ordinaryong 10 Extreme Divine Fruit ay karaniwang nagkakahalaga ng isang lower grade Avenue Saint Stone. Ang isang tulad ng Time Divine Fruit ay maaaring ibenta para sa 2 lower grade Avenue Saint Stones. Nagbenta si Yang Xiaotian ng 5 Time Divine Fruits at nangolekta ng 10 lower grade Avenue Saint Stones. Walang pagkakamali. Tingnan ang 10 lower grade Avenue Saint Stones sa kanyang kamay, umiling si Yang Xiaotian, pagkatapos ay pumunta sa tavern, kinuha ang listahan ng presyo ng menu, at namangha.
Sa menu na ito, ang pinakamurang ulam ay 2 lower-grade Avenue Saint Stones. Sa wakas ay nag-order si Yang Xiaotian ng 3 pagkain sa ibaba ng listahan ng presyo, na lahat ay 2 lower-grade Avenue Saint Stones, at pagkatapos ay kinuha ang alak ng lower realm. Ang mga gulay at karne mula sa itaas na mundo, pagkatapos na pakainin ng banal na espiritu ng itaas na mundo, ay may tiyak na epekto ng pagtaas ng banal na kapangyarihan. Matapos itong kainin ni Yang Xiaotian, isang mainit na agos ang gum alloy sa kanyang katawan. Nang makitang gum abi na, umupos si Yang Xiaotian ng isang silid sa tindahan. Gayunpaman, kahit na ito ay isang ordinaryong maliit na silid lamang, 4 na mas mababang antas ng Dao Saint Stone ang kinakailangan para sa isang gabi. Ang natitirang Dao Saint Stone sa kamay ni Yang Xiaotian ay sapat na. Sa silid, naisip ni Yang Xiaotian ang mga problema sa hinaharap. Ngayon, naglakad-lakad siya sa paligid ng bayan at nalaman na ang ilang mga restaurant at tea house sa bayan ay kailangang patunayan ang Dao sa itaas ng ika-10 antas upang mag-recruit ng mga tagapaglingkod. Ang mga nagpatunay ng Dao sa ibaba ng ika-10 antas ay hindi tinanggap. Sa makatuwid, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa kaharian ng mga santo sa lalong madaling panahon. Pera, pera, pera. Pera pa rin. Gayunpaman, sa hinaharap, hindi siya palaging makakaasa sa pagbebenta ng mga divine fruit para kumita ng Dao Saint Stones, at ang ilang pangunahing divine tree ay maaari lamang magtanim ng isang divine fruit sa isang araw. Ito ay hindi isang pangmatagalang solusyon upang kumita ng Dao Saint Stone sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga banal na prutas. Kinabukasan, tinanong ni Yang Xiaotian ang waiter sa restaurant tungkol sa kalapit na kagubatan kung saan siya maaaring manghuli ng mabangis na hayop. Walang itinago ang waiter at sinabi kay Yang Xiaotian ang kanyang nalalaman. Ngunit walang kagubatan malapit sa bayan. Kailangan niyang pumunta sa malayong Ironwood Forest. Sa itaas na kaharian, tanging ang mga sasakyang pangkalawakan na may antas ng Great Dao Saint Artifact ang maaaring lumipad, kaya hindi makakalipad ang mga naunang sasakyang pangkalawakan ni Yang Xiaotian. Sa kasalukuyang bilis ni Yang Xiaotian, aabutin ng kalahating buwan bago makarating sa Ironwood Forest. Little brother, you'd better not go to Ironwood Forest. Nabalitaan ko na hindi lang mabangis na hayop ang nasa Ironwood Forest, kundi pati na rin ang mga demonyong kumakain ng tao. Kahit na maraming mga disipulo sa tuktok ng ika-10 antas ng santo ay nilamon. Pinaalalahanan ng waiter sa restaurant si Yang Xiaotian. Salamat. Nagpasalamat si Yang Xiaotian pagkatapos ay umalis sa bayan at tumungo sa Ironwood Forest. Habang papunta si Yang Xiaotian, sinabi ni Uncle Ding, bukod sa pagkamit ng Great Dao Holy Stone para mabili ang 70 milyong taong gulang na divine medicine, kailangan mo ring bumili ng Great Dao Holy Water. Ikaw na ngayon ay isang banal na katawan at banal na ugat. Kung hindi mo lunukan ang 9 na dakilang Dao Holy Water upang magsanay sa itaas na kaharian, ang iyong banal na katawan at banal na ugat ay hindi magagawang mag-transform sa dakilang Dao Holy Body at Holy Vein, at pagkatapos ay hindi mo magagawang makalusot sa kaharian ng mga santo. Nang makitang sa wakas ay nagising si Tio Ding mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, natuwa si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagtanong, ang 9 na dakilang Dao Holy Water ay ang 9 na dakilang tubig ng langit na Dao. Oo, ang Heavenly Dao Holy Water sa lower realm ay tinatawag na Great Dao Holy Water sa upper realm. Kung ang lahat ng iyong divine body at divine veins ay gustong magbago, kahit 10,000 subo ang kailangan. Sabi ni Tito Ding. 10,000 subo ng 9 Great Dao Holy Water. Natigilan si Yang Xiaotian. Para sa ordinaryong Dao level na mga divine body at divine veins na maging santo body at holy veins, sa pangkalahatan ay sapat na ang ilang libong subo ng 9 Great Dao Holy Water, ngunit mayroon kang 12 divine body na lumalaban sa langit, at kung ang lahat ng iyong divine body ay gustong magbago, 10,000 subo ang kailangan. Napag-alaman na kinakailangang baguhin ang lahat ng mga Diyos sa mga sagradong ugat sa santuwaryo ng 10,000 ng 900. Si Yang Xiaotian ay talagang walang imik. Sa itaas na mundo, kung ang lahat ng mga Diyos ay hindi makapag-transform sa sagradong katawan, hindi sila makakalusot sa kaharian ng mga santo. Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, sinabi ni Ding Ye, at, kapag ang lahat ng iyong mga Diyos ay nabagong anyo sa Eukaristiya, pagkatapos ay i-condense mo ang banal na gulong, upang makondense mo ang pinakamalakas na banal na gulong. Ang mga banal na gulong ng ibang tao, ang limitasyon ay libu-libong lap. Kung ang lahat ng iyong mga Diyos ay magbagong anyo sa Eukaristiya, maaari mong i-condense ang 100,000 circle holy wheels. Sa itaas na mundo, kahit na ang ilang mga disipulo ng demonyo ay maaaring lumampas sa 10,000 circle limit, maaari itong umabot sa 20,000 lap at 30,000 lap, ngunit walang sinuman ang makakapag-cultivate sa 100,000 lap. Kung maaari mong i-condense ang 100,000 round holy wheels, tiyak na ito lang ang nasa itaas na mundo. Gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso. At kung maaari mong i-condense ang 100,000 round holy wheels, maaari mong linangin ang ika-13 Eukaristiya kapag nasira mo ang kaharian ng mga santo. Sabi ni Ding Ye. Baliktad ang Eukaristiya. Nagtanong si Yang Xiaotian ng pag-aalinlangan, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbaligtad sa Eukaristiya? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbaligtad sa katawan ng espada sa reincarnation? Paano mababaligtad ng reincarnation ang katawan ng espada? Paano mababaligtad ng reincarnation ang espada ng Swordchi upang baligtarin,
ngunit ang pagbaliktad ng Eukaristiya ay maaaring gawing baligtad ang lahat ng puwersa sa iisang kaharian. Sabi ni Ding Ye. Yang Xiaotian Mingming. Pagkaraan ng 10 araw, dumating si Yang Xiaotian sa Timog Forest. Ang dahilan kung bakit tinawag na Ironwood Forest ang birhen na gubat na ito ay dahil maraming mga bakal na puno sa loob ng kagubatan. Ang iron tree juice na ito ay naglalaman ng iron, na maaaring kunin ang mga sangkap upang pinuhin ang avenue. Sa makatuwid, maraming mga alagad at mga Panginoon ang nakikipagsapalaran din sa bakal na gubat na ito at sa pagputol ng bakal na kahoy. Ngunit karaniwang lumalaki ang timo sa kagubatan at bihira sa paligid. Sa puntong ito, madilim, at ang kagubatan ng bakal na kahoy ay nakakuha na ng malabong abuhing ambon. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, lumiko siya sa kagubatan, at pagkatapos ay nagmamadaling pasulong. Ang gilid ng Timo Forest ay karaniwang isang mamamatay tao na hayop. Gusto niyang manghuli ng sage beast, at ang uri ng santo na may dalawahang katangian. Tatanggapin lang ito ng Chamber of Commerce. Habang nasa daan, nang makasalubong ang ilang mamamatay tao na hayop, nilutos ni Yang Xiaotian ng isang suntok o iniwasan ito ng direkta. Maghintay hanggang hiteng gabi, dumating si Yang Xiaotian sa periphery area. Dito, nakasalubong ko ang Sage Beast. Maswerte siya. Ang unang Sage Beast na nakilala niya ay isang lobo na may mga katangian ng hangin at mga katangian ng kulog. Ang lobo na ito ay nasa gitna ng pantas, at nang makita niya si Yang Xiaotian, direkta niyang pinatay si Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa lobo na napatay, si Yang Xiaotian ay lumipad palabas ng Diyos sa kanyang katawan. Ang dalawang Diyos ay eksaktong kapareho niya. Nang mapanood ang lobo na pumutok, ang isa sa mga Diyos ay biglang sumulpot at binomba ang kapangyarihan ng kamao ng Diyos na ito. Nang lumabas ako, nakita ko na mayroong anumang kapangyarihan sa walang laman, at mayroong anumang kapangyarihang mag-condense sa lakas ng paghampas nito. Boom! Direktang sumabog ang lobo. Ang pantas ay namatay sa isang lobo sa parehong kaharian. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Yang Xiaotian ang sarili niyang mga Diyos para makita ang kanyang mga Diyos. Nang makitang hinati ng Diyos ang kanyang katawan, hindi niya maiwasang mamangha. Ang kapangyarihan ng Panginoon ng langit na Panginoon ay talagang laban sa langit, at madali niya itong nasuntok. Kung gusto niyang pumatay ng suntok at pumatay ng pantas, kailangan din niyang himukin ang 12 Diyos. Humakbang pasulong si Yang Xiaotian upang ilagay ang katawan ng lobo sa Dragon Ring, at pagkatapos ay sumulong. Gayunpaman, kahit nasa paligid na lugar, kahit na lahat sila ay mga Sage Beast, walang maraming mabangis na hayop na may dual attribute na kapangyarihan. Sa 20-30 mabangis na hayop, maaaring mayroong dobleng katangian. Minsan kahit 20-30 mabangis na hayop ay maaaring hindi makatagpo ng dobleng katangian. Matapos manghuli ni Yang Xiaotian ang mabangis na hayop na may 3 ulo, nang siya ay sumulong, biglang, isang bagzo ng hangin ang hamampas, at si Yang Xiaotian ay kumandat. Tumingin si Yang Xiaotian, at nakakita ng kakaibang humanoid na halimaw sa likod niya. Ito dapat ang demonyong makakain ng mga tao sa mga tala ng Jiulu. Anak, hindi ko inaasahan na mabilis kang magre-react, makakatakas ka sa inwind ko. Ngumiti ang demonyo, tinitigan si Yang Xiaotian gamit ang mga mata ng kanyang demonyo, maaari kang masira dito ng isang nagpapahiram. Holy baby, tama ba? Kahit hindi ako gumamit ng mga banal na sanggol, kaya kitang katayin, sabi ni Yang Xiaotian. Narinig ng demonyo ang mga salita, tumawa, at tumawa ng malupit. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Swertehin ako. Gayunpaman, sa kanyang mga salita, biglang tumagos sa kanyang puso ang isang malakas na puwersa na nagpasindek sa kanya. Direktang sumasabog ang kanyang puso. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ay Diyos. Paano ito magiging napakalakas na ang Diyos ay nahati? Ang Lord of the Avenue ba? Nahulog siya sa walang katapusang pagdududa. Sa pagtingin sa halimaw na walang hininga sa harap niya, si Yang Xiaotian ay humakbang pasulong at naghanap, at nakakita siya ng space artifact mula sa kabilang partido. Hindi na makapaghintay si Yang Xiaotian na buksan ang artifact na ito sa kalawakan. Nakakita ako ng daan-daang sanctuary stone sa Xiaopon Avenue. Bilang karagdagan sa mga avenue na ito, mayroong maraming mga panggagamot na materyales at ilang ehersisyo cheats, armas at god armor. Nang makita ang daan-daang mga banal na bato ng Xiaopon Avenue, lumiwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang kulang sa kanya ngayon ay ang banal na bato. Ang mamamatay tao ng pantas na nangangaso ng dobleng katangian ay ibinebenta sa mga silid ng komersyo, at ito ay mga 20 o 30 banal na bato. Ang demonyong ito ay may 4 o 500 at 500 at 500 at 500 na kalidad na abinida. Mayroon ding mga lihim na manual, armas, at baluti, na maaaring ibenta para sa pera. Matapos hanapin ni Yang Xiaotian ang space artifact ng kabilang partido, sinunog niya ang katawan ng demonyo ng isang magulong banal na apoy at umalis. Matapos matikman ang tamis, ang susunod na pangunahing layunin ni Yang Xiaotian ay ang manghuli ng mga demonyong iyon. Hindi nagtagal, nanghuli ng isa pa si Yang Xiaotian. Ang demonyong ito ay may mas maraming Dao Saint Stone sa kanyang katawan, higit sa 1,000.
Nang makita ito, hinanap ni Yang Xiaotian ang mga demonyong ito ng buong lakas. Ang ilan sa mga demonyong ito ay nagtatago sa mga kuweba sa ilalim ng lupa at mahirap hanapin, ngunit lahat sila ay hinayla palabas ni Yang Xiaotian at direktang pinatay. Sa isang gabi, si Yang Xiaotian ay nanghuli ng higit sa 100 mga demonyo, at ang Dao Saint Stone sa kanyang katawan ay naipon ng higit pa at higit pa, na sumisira sa higit sa 10,000. Nang makitang nakakuha siya ng higit sa 10,000 lower grade Dao Saint Stone sa isang gabi, si Yang Xiaotian ay nasa mabuting kalagayan. Sa itaas na kaharian, ang isang subo ng 9 grade Dao Holy Water ay 100 lower grade Dao Saint Stones, higit sa 10,000, iyon ay 100 subo ng 9 grade Dao Holy Water. Hindi masama. Nang makita na si Yang Xiaotian ay nakakuha ng higit sa 10,000 lower grade Holy Stones sa isang gabi, ngumiti din si Uncle Ding at sinabing, ang clone na ito ng Lord of Creation ay medyo makapangyarihan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga master ng tao ang naghahanap at nangangaso din ng mga halimaw. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay tila kakaunti ang mga halimaw ngayong gabi. Matagal silang naghanap at sa wakas ay nakatagpo sila. Kuya Liao, medyo mali ngayong gabi. Sinabi ng isang master, napakakaunti ng mga demonyo. Tumango si Liao Jifan at sinabi sa lahat, mag-ingat. Lahat ay mapagbantay. Gayunpaman, walang abnormal. Nailawan ito. Brother Liao, nalalampasan mo na ngayon ang Great Sacred Realm, pwede ka bang ma-promote sa guard ng ating Chamber of Commerce? Ang iba pang dosenang mga tao ay tumingin kay Liao Jifan na may inggit. Sa sandaling ito ay naging tagapagtanggol ng Kamara ng Komersyo, ang katayuan at paggamot ay tumaas ng 12 beses. Tumawa si Liao Jifan, bagaman nalagpasan ko na ang Grand Holy Realm, kailangan ko pa ring ipasa ang Chamber of Commerce. Natawa ang isa sa kanila, sa talento at lakas ng pakikipaglaban ni Brother Liao, tiyak na makakapasa ang assessment ng Chamber of Commerce. Paano ka mag-aalala tungkol dito? Nakipagkamay si Liao Jifan at magsasalita na sana, ngunit nakakita siya ng mapusyaw na asol na figure sa di kalayuan, at hindi niya maiwasang tumigil. Tiningnan din ng may-ari ng Fenglin Chamber of Commerce ang figure sa mga mata ni Liao Jifan. Pumunta din ang nakababatang kapatid sa Timu Forest upang manghuli ng mabangis na hayop. Tanong ni Liao Jifan na may kasamang blood tear. Ang taong nagpakita ay si Yang Xiaotian. Sinulyapan ni Yang Xiaotian si Liao Jifan at ang iba pa, umiling, hindi. Siya ay orihinal, ngunit ngayon ay hindi na. Ang layunin niya ngayon ay manghuli ng demonyo. Mas maganda ang pera ng halimaw. Natarante si Liao Jifan. Hindi na nakipag-usap pa si Yang Xiaotian sa Fenglin Chamber of Commerce, at agad na umalis. Tiningnan ni Liao Jifan ang pag-alis ni Yang Xiaotian, na may pagdududa na mukha. Nilinang niya, ngunit siya ang sagradong katawan sa sagradong katawan ng apoy. Damang-dama niya ang malakas na apoy ng mga kabataang ito. Ngunit sa kanilang bansa, hindi niya narinig na may pangalawang tao na may Eukaristiya laban sa langit. Medyo kakaiba ang binatang ito. Hindi ba't nangangaso ang mamamatay tao sa gubat na bakal? Ang isa sa kanila ay tumingin din kay Yang Xiaotian na may pagdududa. Dahil itinago ni Yang Xiaotian ang kaharian at kapaligiran, hindi maisip ng lahat ang kaharian ni Yang Xiaotian ng ilang sandali. Siya ay dapat magkaroon ng isang sagradong katawan laban sa langit. Sabi ni Liao Jifan. Ano, ang sagradong katawan laban sa langit? Nagulat naman ang ibang tao. Sa bansang langit, hindi ka panipaniwala ang pagkakaroon ng pinakamataas na Eukaristiya, lalo pa ang Eukaristiya. Gayunpaman, hindi sinabi ni Liao Jifan sa lahat na ang apoy ng binata ay laban sa langit sa kanyang apoy. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian na umalis, si Liao Jifan ay nag-usisa. Sinong binata ang sagradong katawan laban sa langit, siya ay mas malakas kaysa sa kanyang Jiuyang Yunayon. Sa susunod na 10 araw, si Yang Xiaotian ay gumugol sa Timu Forest. Siya ay nangangaso sa mga demonyo at ang pangangaso ay napakasaya. Matapos ang mahigit 10 araw, ang banal na bato ng kanyang lower grade avenue ay nakaipon ng 150,000 piraso. Ang mga sandata, God Armor, at martial arts cheats na nakolekta mula sa mga demonyong ito, at martial arts cheats, at medicinal materials ay naipon sa isang burol. Gayunpaman, pagkaraan ng mahigit 10 araw, ang mga santo sa paligid ng kagubatan ng bakal na kahoy ay halos lahat ay pinatay ni Yang Xiaotian. Ang iba ay nasa itaas ng mga santo. Ang mga demonyong ito ay pambihira. Kahit na may kasalukuyang kapangyarihang labanan ni Yang Xiaotian, mahirap manghuli sa four-way na demonyo ng pantas. Kung makakatagpo ka ng 2 santo sa 4 na pantas sa parehong oras, magiging mapanganib si Yang Xiaotian. Sa makatuwid, balak ni Yang Xiaotian na umalis muna sa Timu Forest. Sa gabing ito, nang hinahanap ni Yang Xiaotian ang demonyo sa ibaba ng sage, isang grupo ng mga master ang nagharap. Ang mga tao ng Fenglin Chamber of Commerce ang dating nakatagpo ni Yang Xiaotian. Hindi inaasahan ni Liao Jifan na magkikita pa sila ni Yang Xiaotian. Parang napakasaya niya. Tumawa siya ng kamao, ang maliit na kapatid, nagkita muli, talagang kapalaran. Niyakap ni Yang Xiaotian ang kanyang suntok at tumango, it's fate. Tinawanan ni Liao Jifan si Yang Xiaotian, little brother, huli na ang lahat. Plano naming magpahinga ng isang gabi sa lambak sa harapan. Nag-alinlangan si Yang Xiaotian at sinabing, okay. Nakikita niya na gustong makipagkita sa kanya ng kabilang partido. Dumating siya sa upper bounds at hindi pamilyar sa upper bounds.
Nais din niyang makilala ang ilang mga tao at matuto ng higit pa tungkol sa mga nasa itaas na hangganan. Nakita ni Liao Jifan na sumang-ayon si Yang Xiaotian, at napakasaya. Dinala niya ang lahat at si Yang Xiaotian sa lambak sa unahan. Maya-maya, tumaas ang bonfire. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Dahil ang katawan ni Yang Xiaotian ay salungat sa langit, si Liao Jifan ay naging masigasig kay Yang Xiaotian. Kumuha siya ng masarap na alak na matagal nang iniingatan at ininom ito kasama ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, alam ni Yang Xiaotian na si Liao Jifan mula sa Tiandao State Wind Chamber of Commerce. Ang Wind Chamber of Commerce na ito ay hindi isang maliit na Chamber of Commerce, ngunit isa sa dalawang pangunahing Chamber of Commerce sa Chamber of Commerce. Kuya Yang, hindi mo alam. Ang ating kapatid na si Liao ay may apoy sa langit. Bagamat ito ay nakalusot lamang sa mga dakilang sage, tayo ay pinahahalagahan ng ating Pangulo. Isa sa kanila ay si Yang Xiaotian. Siyempre, alam lang ng lahat ang apelyido ni Yang Xiaotian na Yang, at hindi niya alam kung ano ang tawag sa Yang Xiaotian. Nakinig si Yang Xiaotian kay Liao Jifan sa harap ni Liao Jifan, at nagulat siya. Boxing, hindi ko inaasahan na si Brother Liao ay nasa apoy sa langit, at walang respeto. Nalaman ni Yang Xiaotian mula sa bibig ni Ding Ye na kahit sa itaas na mundo, walang maraming henyo laban sa langit. Nakipagkamay si Liao Jifan at tumawa, ang Jiuyang Eucharistia lang. Ang aking Jiuyang Eucharistia ay kabilang sa maraming pantas ng imperial, na maaari lamang ituring na karaniwan. Pagkatapos ay tumawa siya, may apoy din si Kuya Yang laban sa langit, tama ba? Ngumiti si Yang Xiaotian, hindi sumagot, at hindi ito itinanggi. Kapag ang kanyang Sunbada ay matagumpay na nabago, ito na ang pinakamalakas na apoy sa mundo laban sa kalangitan. Nakita ni Liao Jifan na hindi ito itinanggi ni Yang Xiaotian, kaya alam niyang tama siya. Si Yang Xiaotian ay may kaparehong uri ng apoy na banal na katawan gaya niya. Kuya Yang, saang pamilya ka galing? Sumama ka na ba sa kahit anong paksayon? Tanong ni Liao Jifan. Malinaw, gusto niyang manalo kay Yang Xiaotian. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, hindi pa ako sumasali sa alinmang paksayon. Pagkatapos ay sinabi niya, wala akong planong sumali sa anumang pangkat sa ngayon. Nakikita niya na gustong ipanalo siya ni Liao Jifan, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa itaas na kaharian sa ngayon, kaya wala siyang ideya na sumali sa anumang paksayon sa ngayon. Nadismaya si Liao Jifan nang marinig niyang sinabi ni Yang Xiaotian na wala siyang planong sumali sa anumang paksayon pansamantala, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, kung gusto ni Brother Yang na sumali sa Fenglin Chamber of Commerce natin balang araw, maaari kang pumunta sa akin pagkatapos, at irerekomende kita sa ating Pangulo. Naikuyom ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at ngumiti at sinabing, okay, salamat, Kuya Liao. Pagkatapos ay nagtanong siya, gusto kong tanungin si kapatid na Liao, ano ang maaari mong gawin sa bansa ng Chunwo para makakuha ng pinakamabilis na pinakabanal na bato? Makuha ang pinakabanal na mga bato sa pinakamabilis. Natigilan si Liao Jifan. Ang isa pang eksperto sa Fenglin Chamber of Commerce ay ngumiti at nagsabi, hindi ko alam ang pinakamabilis na paraan, ngunit kung gusto mong kumita ng pinakamaraming pera, pagkatapos ay tanggapin ang mga gawain na ibinigay ng korte. Ang ating Chunwo country ay madalas na nagbibigay ng mga gawain. Kung makumplito mo ang mga ito, makakakuha ka ng hindi bababa sa 100,000 lower grade Avenue Saint Stones, at hindi hihigit sa 1,000,000 lower grade Avenue Saint Stones. Nang marinig na mayroong 1,000,000 lower grade Avenue Saint Stones, naging aktibo ang puso ni Yang Xiaotian. Bagamat medyo mabilis din ang pangangaso sa mga halimaw na ito at pagkuha ng Avenue Saint Stones, ngayon ang lahat ng halimaw na nasa ibaba ng ika-4 na antas ng santo ay napatay na niya, at ang trabahong ito ay hindi magagawa ng mahabang panahon. Ang pagtanggap sa mga gawain ng Chunwo country ay hindi isang shortcut. Ito lang na hindi lahat ay maaaring tanggapin ang mga gawain ito mula sa korte. Kailangan itong ma-verify sa pamamagitan ng lakas. Lakas ng pagpapatunay. Tanong ni Yang Xiaotian. Nangangahulugan ito na hinahayaan nila ang mga tao ng hukuman na kumilos upang subukan ang iyong lakas. Sa pangkalahatan, ang mga nasa itaas lamang ng Great Saint Realm ang kwalipikadong tanggapin ang mga gawain ito mula sa korte. Sabi ng Fenglin Chamber of Commerce Master. Great Saint Realm. Agad na binitawan ni Yang Xiaotian ang ideya. Sa katunayan, hindi lang strength verification ang kailangan kundi pati identity verification. Kung galing ka sa ordinaryong puwersa, kahit na nasa Great Saint Realm ka, mahirap pa rin tanggapin ang court tasks. Ang isa pang master ng Fenglin Chamber of Commerce ay nagsabi, kung ikaw ay mula sa aming Fenglin Chamber of Commerce, magiging mas madaling tanggapin ang mga gawain sa korte. Sa makatuwid, mayroon pa ring iba't ibang mga patakaran at paghihigpit. Kuya Yang, gusto mo bang manatili sa Ironwood Forest? Babalik tayo sa Fenglin Chamber of Commerce bukas. Sinabi ni Liao Jifan, nakapunta ka na ba sa ating Chunwo Kingdom? Paano ang pagpunta sa Chunwo Kingdom kasama tayo? Nag-isip sandali si Yang Xiaotian at sinabing, mananatili ako sa Ironwood Forest ng ilang araw. Pagkatapos ng ilang araw, pupunta ako sa Chunwo Kingdom.
Nais din niyang malaman kung mayroong anumang mga demonyo sa ibaba ng ikaapat na antas ng Saint Realm, at manghuli ng ilang dual attribute na Saint Realm Beast upang makakuha ng mas maraming Dao Saint Stones upang makabili ng 70 milyong taong gulang na Divine Medicine at 9 na antas ng Dao Saint Water. Ang isang 70 milyong taong gulang na banal na gamot ay nangangailangan ng 100,000 mas mababang antas ng Dao Saint Stone sa itaas na kaharian. Ngayon ay wala na siyang sapat na Dao Saint Stones para makabili ng dalawa. Nang marinig ni Yang Xiaotian na sinabi ni Yang Xiaotian na pupunta siya sa Chunwu Kingdom City sa loob ng ilang araw, si Liao Jifan ay napakasaya at nakangiting sinabi, "Okay, pagkatapos ay hihintayin ko si Brother Yang sa Chunwu Kingdom City." Brother Yang, pagdating mo sa Chunwu Kingdom City, kailangan mong pumunta sa Fenglin Chamber of Commerce para hanapin ako. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas siya ng isang token, "Ito ang aking tanda." Hindi tumanggi si Yang Xiaotian at kinuha ang token ni Liao Jifan. Natakot si Liao Jifan na hindi siya hahanapin ni Yang Xiaotian, at sinabing, dapat pumunta si Brother Yang sa Fenglin Chamber of Commerce para hanapin ako pagdating ng panahon. Okay, ngumiti si Yang Xiaotian. Sa madaling araw kinabukasan, nagpaalam si Liao Jifan sa mga masters ng Fenglin Chamber of Commerce at bumalik muna sa Chunwu Kingdom City. Pagkaalis ni Liao Jifan at ng iba pa, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paghahanap ng mga demonyo at mga hayop na may dalawahang katangian sa Ironwood Forest. Lumipas ang ilang araw. Pagkatapos manghuli at pumatay ng ilan pang demonyo at mga hayop na may dalawahang katangian, umalis si Yang Xiaotian sa Ironwood Forest. Pagkalabas ng Ironwood Forest, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa lokasyon ng Chunwu Kingdom City at nagmamadaling pumunta sa lokasyon ng Chunwu Kingdom City. Isinasaalang-alang ang abala sa paglalakad, noong siya ay nasa Ironwood Forest, pinasuko ni Yang Xiaotian ang isang fire lion para sa transportasyon. Ang apoy na leon na kanyang nasupil ay likas na pambihira. Isa itong mutant fire lion na may sinaunang dugo, at mayroon itong 3 katangian. Ang mga hayop na may 2 katangian ay hindi karaniwan, ngunit ang mga may 3 katangian ay bihira. Gayunpaman, upang hindi makaakit ng pansin, hiniling ni Yang Xiaotian sa leon ng apoy na itago ang isang katangian. Gamit ang fire lion bilang paraan ng transportasyon, iniligtas ni Yang Xiaotian ang maraming problema sa kalsada, na nakasakay sa fire lion sa lahat ng paraan. Bagamat mayroong fire lion bilang paraan ng transportasyon, aabutin ng mahigit 1 buwan si Yang Xiaotian bago makarating sa Skyfire King City. Pagkatapos ng lahat, ang leon ng apoy ay nasa Saint Realm lamang. Sa daan, nang dumaan sa isang kaparangan, nakita ni Yang Xiaotian ang isang tao na nakahiga sa kanyang harapan, kaya't pinahinto niya ang apoy na leon at pumunta sa harap upang suriin. Natagpuan niya na ang kabilang partido ay hindi pa patay, at mayroon pa ring ilang hininga, ngunit ang hininga ay napakahina. Kung hindi siya ginagamot, hindi siya mabubuhay ng ilang oras. Nang makita ito, naglabas si Yang Xiaotian ng Hunyuan Life Liquid na pinalapot ng Hunyuan Life God Tree at ibinuhos ito sa bibig ng kabilang partido. Maya-maya, nakita niyang bahagyang nagmulat ng mata ang kabilang partido. Maaari kitang iligtas, ngunit ang presyo ay kailangan mong lunukan ng control pill na ito. Uminom si Yang Xiaotian ng isang tableta, kailangan mo akong pagsilbihan sa loob ng 100 taon. Kung magiging tapat ka sa akin sa loob ng 100 taon, walang mangyayari. Pagkatapos ng 100 taon, kung ayaw mong patuloy na sundan ako, maaari mong piliin na umalis, at ang epekto ng tableta ay automatikong mawawala. Bagamat nagising ang master, pansamantala lang siyang mapapagising ng Hunyuan Life Liquid. Kung hindi siya ginagamot, mamamatay pa rin siya. Kung tutusin, masyadong malala ang pinsala ng kabilang partido. Tiningnan niya si Yang Xiaotian ng mahina, at sa wakas ay marahan siyang tumango. Isang buhay kapalit ng 100 taon ng kalayaan, karamihan sa mga tao ay pipiliin na mabuhay. At napakaraming bagay na kailangan niyang gawin. Nang makitang tumango ang kabilang partido, kumuha si Yang Xiaotian ng isang tableta at hiniling sa kabilang partido na lunukan ito, na nag-activate ng kapangyarihan ng Ultimate Life Body, at inilapat ang kanyang mga palad sa likod ng kabilang partido at patuloy na ibinuhos ito sa katawan ng kabilang partido. Makalipas ang kalahating oras, mas malakas ang hininga ng kabilang partido. Ngunit ang mga pinsala ng kabilang partido ay masyadong malubha. Imposibleng mailigtas siya ni Yang Xiaotian sa loob lamang ng ilang araw, kaya isinama siya ni Yang Xiaotian at naunang umalis. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, nakahanap si Yang Xiaotian ng kuwebo at hinayaan ang Fire Lion na magbantay sa labas, at patuloy na ginamit ang kapangyarihan ng Ultimate Life Body para tretuhin ang kabilang partido. Kasabay nito, hiniling niya sa kabilang partido na lunukan ang isang subo ng Hunyuan Life Liquid bawat oras. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa simula, maaaring maputol ang sigla ng kabilang partido anumang oras. Sa ilalim ng paggamot sa Ultimate Life Body ni Yang Xiao at Hunyuan Life Liquid, unti-unting nanimbalik ang sigla ng matanda. Makalipas ang ilang araw, stable na ang kanyang sigla at hindi na napuputol. Siyempre, nangangahulugan lamang ito na ang matanda ay hinayla pabalik mula sa mga pintuan ng impyerno ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumaling. Aabutin ng hindi bababa sa ilang taon para tuluyang mahilam ni Yang Xiaotian ang mga sugat ng matanda. Tumatag ang sigla ng matanda at nakapagsalita na siya.
Sinubukan niyang tumayo at yumuko kay Yang Xiaotian, sinabing, "Salamat, young master. No need. I saved you because I wanted you to work for me." Nakipagkamay si Yang Xiaotian. Umiling ang matanda at sinabing, "Ang buhay ko ay iniligtas ng young master. Ito ay isang katotohanan. Ako, si Matandang Lo, ay marunong pa ring magbayad ng isang pabor." Makikitang marunong pa ring magpasalamat ang matandang luto na ito. Tumango si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nakipag-chat kay Old Luto para sa ilang salita. Nang makita niyang kayanan niyang maglakad, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, halatang hindi nararapat para sa kanilang dalawa na sumakay sa isang Fire Lion ng magkasama, kaya nang madaanan ang lungsod sa unahan, bumili si Yang Xiaotian ng karwahe. Siyempre, ang kabayo ay napalitan ng apoy na leon. Hinayla ng apoy na leon. Ito ay medyo kahanga-hanga. Sa daan, sa sasakyan, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpapagaling kay Old Luto bilang karagdagan sa pagsasanay. Nakakapagsalita na ang matandang luto, at hindi siya hinayaan ni Yang Xiaotian na ipagpatuloy ang paglunok ng Hunyuan Life Liquid, ngunit kumakain ng Hunyuan Life God Fruit araw-araw. Sa ilalim ng epekto ng kanyang Ultimate Life God Body at Hunyuan Life God Fruit, napakaganda ng injury recovery effect ni Old Luto. Bagamat nagulat siya sa Ultimate Life God Body ni Yang Xiaotian, mataktika rin si Old Luto at hindi na nagtanong pa. Matapos malaman na si Yang Xiaotian ay pupunta sa kaharian ng Chunwo, medyo emosyonal si Old Luto. Nakapunta na siya sa kaharian ng Chunwo isang beses maraming taon na ang nakalipas, at sa pagkakataong iyon, personal siyang tinanggap ng hari ng Chunwo. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Skyfire Kingdom City na may malubhang pinsala sa katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya kay Yang Xiaotian at sinabing, "Young Master, iniisip ko kung ano ang gagawin mo sa Skyfire Kingdom City." Matapos ang kalahating buwan na pagsasama, naging pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, "Pumunta ka lang at tingnan kung may kikitain pa, at nga pala, alamin mo ang tungkol sa Skyfire Kingdom at sa mga nakapalibot na kaharian." Nang mabalitaan ni Old Lu na pupunta si Yang Xiaotian sa Chunwo King City upang tingnan kung mayroon siyang makukuhang pera, ibinuka niya ang kanyang bibig sa pagkamangha. Talagang hindi niya inaasahan na pupunta si Yang Xiaotian sa Chunwo King City para dito. "Kapos sa pera si Young Master?" Nagtatakang tanong ni Matandang Lu. "Oo," tumango si Yang Xiaotian, "napakakapos ng pera, ang aking banal na katawan ay kailangang mabago sa isang banal na katawan, at kailangan ko ng pera para makabili ng 9 grade rate daw holy water, hindi bababa sa 60,000 bote, at kailangan ko ring bumili ng 60 milyong taong gulang na mga divine na gamot." Nagulat si Old Luo, ang banal na katawan ni Young Master ay kailangang gawing banal na katawan, kaya kailangan niyang bumili ng napakaraming 9 grade rate daw holy water. Wala pa siyang narinig na anumang henyo sa Holy Realm na nangangailangan ng labis na 9 grade rate daw holy water upang mag-transform sa isang banal na katawan. Ano pang mga banal na katawan ang mayroon ang kanyang Young Master? Sobrang kailangan niya talaga. "Mayroon lang akong higit sa 200,000 lower grade rate daw holy stone sa katawan ko ngayon." Sinabi ni Yang Xiaotian, kahit na ang lahat ng ito ay ginagamit upang bumili ng 9 grade rate daw holy water, ito ay higit sa 2,000 bote. At kailangan niya ng 60,000 bote. Malayo pa naman. At ang 170 milyong taong gulang na banal na gamot ay nangangailangan ng 100,000 mas mababang antas ng mga banal na bato ng Dao, at 60 sa mga ito ay isang astronomical figure. Hindi bababa sa para sa kanya ngayon, ito ay isang astronomical figure. Sa makatuwid, kung gusto niyang masira ang Saint Realm, kailangan niya ng hindi bababa sa 12 milyon na mas mababang antas ng mga banal na bato ng Dao. Nang marinig na ang pagbabagong anyo ni Yang Xiaotian mula sa banal na katawan patungo sa banal na katawan ay nangangailangan ng 60,000 subo ng 9 grade daw holy water, nagulat si Old Lu kay Yang Xiaotian, at bamantong hininga, "Sa orihinal, ang aking kuweba ay mayroong maraming mga banal na bato ng Dao at maraming 70 milyong taong gulang na mga banal na gamot, ngunit ngayon ay sinira na ng aking mga banal na gamot sa kuweba, ngunit ngayon ay sinira na ng aking mga gamot sa kuweba. Kung hindi, maibibigay ko ito kay Young Master." "Older Lu, pamilyar ka ba sa Chunwo Country?" Binago ni Yang Xiaotian ang paksa. Mapait na sinabi ni Old Luo, "Isang beses lang ako nakapunta sa Chunwo Country." Sa makatuwid, masasabi lamang niya na hindi siya pamilyar sa bansa ng Chunwo, ngunit hindi talaga ito pamilyar. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kay Yang Xiaotian ang lahat ng nalalaman niya. Habang nasa daan, nalaman ni Yang Xiaotian na tinawag ng mga tao sa itaas na kaharian ng itaas na kaharian bilang banal na kaharian. Upang maunawaan ang sitwasyon ng kahariang Chunwo at ng banal na kaharian, bumili si Yang Xiaotian ng higit pang mga libro sa daan. Upang maunawaan ang isang lugar, ang pinakamaginhawa at pinakamabilis na paraan ay ang maunawaan ito sa pamamagitan ng mga libro. Makalipas ang isang buwan, nang dumating si Yang Xiaotian sa Chunwo Kingdom City, nagkaroon siya ng pangkalahatang pangunawa sa kaharian ng Chunwo at sa mga nakapaligid na bansa. Hindi bababa sa alam niya ang kapangyarihan ng kaharian ng Chunwo at ng mga nakapaligid na bansa, at alam niya kung aling malalaking pamilya, malalaking sekta at kamara ng komersyo ang naroon, kaya hindi na siya bulag. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa Chunwo King City, kung saan sila titira ni Lao Lu ay isang malaking problema.
Kung pipiliin nila ang isang restaurant, ang mga restaurant room sa Chunwoo King City ay masyadong mahal. Ang isang kwarto bawat gabi ay karaniwang nagkakahalaga ng 40 mababang grade daw Saint Stones. Para sa dalawang silid, iyon ay magiging 80. Kung mananatili lang sila ng ilang gabi, wala itong problema, ngunit mananatili sila sa Chunwoo King City ng mahabang panahon, marahil sa loob ng ilang taon, na hindi naman maliit na halaga. Bukod dito, hindi maginhawa ang pumasok at umalis at mag-practice sa isang restaurant sa mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, binalak pa rin niyang Xiaotian na bumili ng maliit na patio. Hindi naman kailangang malaki ang looban, sapat lang para tirahan nila ni Laulo. Sa wakas, bumili siyang Xiaotian ng isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod sa pamamagitan ng isang maliit na Chamber of Commerce. Ito ay tinatawag na isang maliit na bahay, ngunit ito ay talagang isang tindahan ng pagpino ng armas. Ito ay napakatanda at sira-sira. Maraming pader ang natatakpan ng lumot, at maging ang bubong ay tumutulos sa maraming lugar. Maging ang pinto ay gawa sa ilang tabla, at tumagas ito kung saan-saan. Ang bahay ay 100 metro kwadrado lamang, na may 3 silid at isang bakuran sa harapan. May nakatanim ding sinaunang puno sa harapan ng bakuran. Kahit sira-sira na ang bahay, gumugol siyang Xiaotian ng 4 o 5,000 mas mababang antas ng mga banal na bato. Matapos bilhin ang bahay, inayos ito ni Nayang Xiaotian at Laulu gamit ang mga materyales. Ang pintuan na gawa sa ilang tabla ay pinalitan niyang Xiaotian. Ang bagong pinto ay gawa sa pinakamagandang materyal na gawa sa banal na kahoy sa ibabang mundo, at ang mga palapag ng bakuran at silid ay nilagyan din ng pinakamagandang berdeng espiritong bato sa ibabang mundo. Ang bubong ay muling itinayo gamit ang banal na kahoy. Pagkatapos lamang ng isang araw ng pagsasaayos, mukhang bago ang maliit na bahay. Ang lumot sa dingding ay nalinis na, at siyang Xiaotian ay inukit ang isang spirit gathering formation, isang defense formation at isang attack formation sa dingding. Nang makita ang porma sayo na inukit niyang Xiaotian sa dingding, medyo nagulat din si Laolu, dahil siyang Xiaotian ay umukit ng 5 elementong porma sayon. At ito ay isang 5 elementong porma sayon ng Saint Realm. Sa Saint Realm, ang isang tao sa Dao Realm na kayang ayusin ang 5-element formation ng Dao Realm ay isa ng napakabihirang formation genius, ngunit ang kanyang Young Master ay tumawid sa Realm para ayusin ang 5-element formation ng Saint Realm. Matapos ayusin ang bahay, nalaman niyang Xiaotian na ito ay ganap na madilim. Gayunpaman, lubos na nasisiyahan siyang Xiaotian sa inayos na bahay. Mula ngayon, ito na ang kanyang magiging unang kanlungan sa Saint Realm. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Siya at si Laulu ay nagsindi ng apoy sa harapan, at ang dalawa ay nag-inuman at nag-uusap. Nakahiga doon ang leon ng apoy. Hindi maliit ang bakuran, mga 50 hanggang 60 metro kwadrado. Nagtanim siyang Xiaotian ng isang mahiwagang gamot sa isang sulok ng dingding, na puno ng halimuyak. Young Master, maaari mo talagang subukang lumahok sa pagtatasa ng Hongmeng Academy. Sa chat, biglang sinabi ni Laolu na alam niyang gustong sumali niyang Xiaotian sa ilang super sects at gamitin ang resources ng super sects para magsanay. Ngunit ang pinakamababang threshold ng mga super sect na iyon ay ang Saint Realm. Pero iba ang Hongmeng Academy. Ang Hongmeng Academy ay walang mga paghihigpit sa larangan. Hongmeng Academy. Natigilan siyang Xiaotian. Oo, Hongmeng Academy. Sinabi ni Laolu, ang nagtatag ng Hongmeng Academy ay Hongmeng Daoist. Itinakda niya na hanggat pumasa ka sa pagtatasa ng Hongmeng Academy, maaari kang maging disipulo ng Hongmeng Academy. Maaari ka ring sumali sa pagtatasa ng Hongmeng Academy sa Dao Realm, hanggat ikaw ay nasa ibaba ng Great Saint Realm. Pagkarinig na ang ninuno ng Hongmeng Academy ay Hongmeng Daoist talaga, nagulat siyang Xiaotian. Ang Hongmeng College ay isa sa pinakamalaking kolehiyo sa ating Sanqing Continent, at ang mga mapagkukunan ng paglilinang nito ay talagang kamangha-mangha. Sinabi ni Laolu, bawat taon, ang mga panlabas na disipulo ay gagantimpalaan ng 70 milyong taon ng banal na gamot o kahit na 100 milyong taon ng banal na gamot. Siyempre, mayroon ding 9 na major holy waters o kahit 10 major holy waters. Naantig siyang Xiaotian at nagtanong, saan tayo pupunta para lumahok sa pagtatasa ng Hongmeng College? Ang punong tanggapan ng Hongmeng College ay nasa Hongmeng Mountains, na napakalayo mula rito, ngunit ang Hongmeng College ay may mga sangay sa maraming kaharian at imperyo. May Hongmeng College na sangay sa Chunwoo Kingdom City, at ito ay nagre-recruit ng mga estudyante tuwing Hulyo at Agosto. Kung ang Young Master ay maaaring sumali sa Hongmeng College Chunwoo branch, ito ay magiging pareho, sabi ni Laolo. Tumango siyang Xiaotian. Sa kasong ito, pupunta siya upang magtanong tungkol sa tiyak na oras ng pagpapatala at pagpaparehistro ng sangay ng Chunwoo ng Hongmeng College ngayong taon, at pupunta sa Chunwoo Chamber of Commerce upang bumili ng 70 milyong taon ng banal na gamot at 9 na pangunahing banal na tubig. Kinabukasan, dumating sina Yang Xiaotian at Laolu sa Hongmeng College. Ang Hongmeng College ay matatagpuan sa pinakamaunlad na lugar ng Chunwoo King City. Ang gate ay sobrang marilag. Ang buong gate ay gawa sa isang buong piraso ng Hongmeng Holy Stone at puno ng malakas na Hongmeng Holy Chi. Nakatayo sa harap ng gate ng Hongmeng College, ang Hongmeng Divine Body ni Yang Xiaotian ay tuwang-tuwa at tumatalon sa tuwa.
Naglakad sina Yang Xiaotian at Lao Lu patungo sa admissions office sa tabi ng gate. June na ngayon. Siguro dahil maaga pa, wala masyadong tao sa admissions office. Mayroon lamang isang babaeng guro na nakaupo sa silid, nakakrus ang kanyang mga paa, board na nagbabasa ng isang libro ng mga sekreto ng alchemy. Gusto ko sanang magtanong sa guro, I wonder kung kailan nagsimulang mag-sign up ang Hongmeng College ngayong taon. Gusto kong mag-sign up para makasali sa assessment ng freshman ng Hongmeng College. Lumapit si Yang Xiaotian at niyakap ang boxing. Medyo maganda ang babaeng guro. Narinig niya ang kanyang mga talukap pataas, sumulyap kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay patuloy na tumingin sa alchemy cheats. Itinagilid niya pa rin ang mga binti ni Erlang. Nang makitang hindi sumagot ang babaeng guro, sinabi ni Yang Xiaotian, ano ang gagawin ng babaeng guro? Gusto kong mag-sign up para sa freshman assessment ng Hongmeng College. Nang marinig ni Yang Xiaotian ang pagtaas ng kanyang boses, na sinasabi na ang kanyang babaeng guro, ang babaeng guro ay sumulyap kay Yang Xiaotian at naiinip na sinabi, anong babaeng guro? Hindi ko ito narinig ngayon, ano ang iyong pangalan? Hindi mo ba ako nakitang busy? Hintayin mo akong matapos. Pagkatapos magsalita, patuloy na tumingin sa kanyang alchemy cheats. Sumimangot si Yang Xiaotian, busy ba ang babaeng ito? Walang oras para sumagot. Noong nakaraang buhay, nagpunta ako sa isang partikular na organ para magtrabaho, at ang kabilang partido ay nakaupo roon upang magbasa ng pahayagan. Sinabi ni Yang Xiaotian kung anong mga dokumento ang kailangan niyang applyan, at ang kabilang partido ay nagpatuloy sa pagbabasa ng pahayagan. Nang paulit-ulit na sinabi ni Yang Xiaotian ang pangalawang pass, naiinip ang kabilang partido. Busy ka ba? Hintayin mo akong matapos. Nang makita ni Lao Lu na masama ang ugali ng babaeng iyon kay Yang Xiaotian, lumungkot ang mukha niya, hindi ka ba babae na guro? Gusto mo bang tawagan ang iyong lalaking guro? Halatang hindi inaasahan ng babae na ang isa sa mga taong dinala ni Yang Xiaotian ay nang-ahas na magsalita sa kanyang sarili ng ganito, at biglang tumayo si Wu Ran, siguro. Sa sandaling ito, isang lalaking guro ang dumating sa malayo, nakita ang galit ng isang babae, at nagtanong mula sa malayo, Teacher He, ano ang nangyari? Nakita ng babaeng Hime ang pagdating ng lalaking guro at pinigilan ang galit nito. Tinukoy niya sina Yang Xiaotian at Lao Lu, ang batang ito at ang kanyang subtrauma ay dumating upang magtanong kung kailan magre-recruit ng mga estudyante. Alam din ng lalaking guro na si Shu Hong kung gaano kalaki ang poly ni Hime, at natawa kay Yang Xiaotian, Kuya, magsisimula palang mag-recruit ang Hongmeng College natin sa susunod na buwan, at babalik ka ulit sa susunod na buwan. Pagkatapos ay nagtanong siya ng casual, siguro kung ano ang maliit na kapatid na lalaki ngayon. Dahil kailangan mong magparehistro sa oras na iyon, casual na tanong niya. Ako na ngayon ang pick sa later period, sabi ni Yang Xiaotian. Natigilan si Shu Hong. Sa sandaling marinig ito ni Hime, tumawa siya, akala ko ito ay isang master, at pagkatapos ay napatunayan ko ang pinakamataas sa huling yugto. Pagkatapos, sinabi ni Hime, isang pinanggalingan at isang pick sa susunod na panahon ay naglakas loob na mag-sign up para sa pagtatasa ng Xingming College ng Hongmeng College. Bagamat hindi nililimitahan ng pagtatasa ng mga freshmen ng Hongmeng College ang pagpaparehistro ng sitwasyon ng tao, sa tuwing mag-e-enroll ang Hongmeng College, halos lahat ng mga santo. Matapos itong marinig ng lalaking guro na si Shu Hong, umiling din siya kay Yang Xiaotian, Kuya, napakababa ng iyong kaharian ngayon. Hindi ka makapasa sa ating Hongmeng College bilang pagtatasa. Babalik ako sa susunod na buwan. Hindi binigyang katwiran ni Yang Xiaotian ang kabilang partido, sinabi, at pagkatapos ay kinuha ang lumang lupain upang umalis. Narinig ni Hime na sinabi ni Yang Xiaotian na babalik siya sa susunod na buwan, at malamig na ngumiti, hindi ko alam kung gaano kataas ang langit, gaano kakapal ang lupain. Akala niya isa siyang sanye. Umiling din ang lalaking guro na si Shu Hong, at naramdaman na walang alam si Yang Xiaotian. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, tinanong niya si Lao Lu, mahirap bang ipasa ang Lao Mao para makilahok sa pagtatasa ng Hongmeng College? Tumango si Lao Lu, at napahiya ako, mahirap pumasa. Ang Hongmeng College ay nagtatag ng 1,000,000 taon. Sa loob ng milyon-milyong taon, bagaman maraming mga disipulo sa Daos na kaharian upang lumahok sa pagtatasa ng Hongmeng College, isang tao lamang ang maaaring makapasa. Sa milyon-milyong taon, isang tao lang ang makakapasa. Isipin ang kahirapan. Ang taong ito ay tinatawag na Musanye. Nang sabihin ni Lao Lu, nang pag-usapan niya itong kahoy na 3 dahon, hinangaan niya, ang 3 daong kahoy na ito ay talagang kamangha-mangha. Noong nasa translitement siya, nagtanim siya ng 50,000 circle holy wheel. Iyan ay isang 50,000 circle holy wheel. Ito ay halos sinaunang. Siguro dahil dito, makapasa siya sa freshman assessment ng Hongmeng College. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, isa ba itong 50,000 circle holy wheel? Ang talento nitong kahoy na 3 dahon ay talagang mahusay, at maaari itong linangin ang isang 50,000 circle holy wheel. Dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Tianfire Chamber of Commerce. Ang Chunwo Chamber of Commerce ay ang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Chunwo. Sa pagkakataong ito, balak ni Yang Xiaotian na bumili ng 70,000,000 taon ng magic medicine. Ang natitira ay ginagamit na pambili ng 9 na pangunahing pinagbanal na tubig.
Pagkarating ni Yang Xiaotian sa Tianfire Chamber of Commerce, pumunta siya sa counter para bumili ng Shenyao at Avenue Holy Water. Sinabi niya sa kanyang mga lalaki na bibili siya ng 70 milyong taon ng magic medicine at 1,000 siyam na pangunahing kalsada. Dahil walang nakatagong hininga si Yang Xiaotian, naalala niyang dumating si Yang Xiaotian para bumili ng 70 milyong taon ng magic medicine at ang 9-pronged sanctuary. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Pagkatapos ng bato, ibinigay niya si Yang Xiaotian kay Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Mukhang kailangan mo pang mag-practice as soon as possible. Pagkalabas ng kamera ng komersyo, lihim na nag-isip si Yang Xiaotian. Kung hindi, isang sitwasyon ng kalakalan ang dumating sa kamera ng komersyo upang bumili ng 70 milyong taon ng magic medicine at ang santuwaryo ng 9 Chongchong Avenue. Si Yang Xiaotian ay lalong pinahahalagahan ni Ding Ye. Ang katayuan ng ebidensya sa banal na kaharian ay isang subordinate at isang alipin lamang. Pagkatapos bumalik sa bahay, ibinigay ni Yang Xiaotian kay Dingay ang kalahating siyam na pangunahing santuwaryo, at umiling si Ding Ye at sinabing, hindi, kulang ka na sa santuwaryo ng siyam na pangunahing daan kaysa sa akin. Hintayin mong makapasa ka sa pagtatasa ng Hongmeng College, maging disipulo ng Hongmeng College, at punong-puno ka ng pagmamahal, ibigay mo itong muli sa akin. Tumango si Yang Xiaotian. Mukhang kung makapasa ang isang tao sa Dao Realm sa Hongmeng College Freshman Assessment, magkakaroon ng reward. Sinabi ni Uncle Ding, ano ang tiyak na gantimpala? Magtanong kapag nag-away kayo. Matapos marinig ang sinabi ni Uncle Ding, tinanong ni Yang Xiaotian si Lao Lu kung alam niya na may reward sa pagpasa sa Hongmeng College Freshman Assessment. Natigilan si Lao Lu, nag-isip tungkol dito, at nagsabi, mukhang may ganoong bagay, ngunit sa nakalipas na milyong taon, si Musanye lang ang nakalampas nito. Hindi ako masyadong malinaw tungkol sa gantimpala. Pagkatapos ay sinabi niya, pupunta ako at magtatanong mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lao Lu, na lumabas upang magtanong, ay bumalik at sinabi kay Yang Xiaotian, Yang Master, malinaw kong nalaman na kung ang isang tao sa Dao Realm ay makapasa sa Hongmeng College Freshman Assessment, siya ay gagantimpalaan ng 100 milyong taong gulang na Divine Medicine. 10,000 subo ng 9th grade Holy Water. 10 milyong lower grade Holy Stones. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, tuwang-tuwa siya. 100 milyong taong gulang na banal na gamot. Kung mayroong 100 milyong taong gulang na banal na gamot, hindi lamang siya makakalagpas sa ikalawang antas ng Dao Realm, ngunit magkakaroon din ng pag-asa na makapasok sa tuktok ng huling ikalawang antas ng Dao Realm. Maaaring direktang maapektuhan niya ang unang bahagi ng ikatlong antas ng Dao Realm. Dagdag pa rito, ang higit na kulang sa kanya ngayon ay ang 9 grade rate Dao Holy Water at ang lower grade rate Dao Holy Stone. Kung mayroon siyang 10,000 bote ng 9 grade rate Dao Holy Water at 10 milyon lower grade rate Dao Holy Stones, lubos nitong malulutas ang kanyang mga agarang pangangailangan. Gayunpaman, umiling si Old Lu at sinabing, medyo kuripot ang reward mula sa Hongmeng Academy. Para sa sitwasyon sa pangangalakal, ang gantimpala ng Hongmeng College ay napakaganda, ngunit para sa mga masters ng kaharian ng Lao Lu, ang gantimpala na ito ay napakarami. Nang makita ni Yang Xiaotian na hindi nasisiyahan si Lao Lu, tumawa siya, Lao Lu, ang mga gantimpala na ito ay mabuti na, dapat tayong makontento. Kahit papaano sa mga gantimpala na ito, ang lahat ng kanyang mga Diyos ay maaaring maging Eukaristiya. Kaya, sa susunod na araw, si Yang Xiaotian ay hindi pumunta kahit saan, at nilamon ang siyam na pangunahing santuwaryo sa bahay. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya siyang gawing Hongmeng Yukok muna si Hongmeng Shinen. Sasali kasi siya sa assessment ng freshman ng Hongmeng College next month, baka magagamit niya. At kung papasok ka sa Hongmeng College sa hinaharap, ang Hongmeng Shinen ay pare-parehong mahalaga. Bilang resulta, si Yang Xiaotian ay puno ng pagsisikap na linangin si Hongmeng Shivine. Kung tungkol sa 70 milyong taon ng magic medicine, hindi pa huli ang lahat para ipasa ang pagtatasa ng Hongmeng College. Nilulunok ni Yang Xiaotian ang santuwaryo ng siyam na pangunahing kalsada araw-araw. Ito ang kanyang pang-araw-araw na limitasyon, at isang araw ay maaari lamang pinuhin ang santuwaryo ng siyam na pangunahing kalsada. Sa isang kisap mata, umabot ito sa susunod na buwan. Si Yang Xiaotian at Lao Lu ay lumabas ng bahay at dumating sa Hongmeng College. Kung tungkol sa leon ng apoy, panatilihin ang bahay. Nang dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Hongmeng College, isang sorpresang sigaw ang biglang narinig sa kalsada, Brother Yang. Lumingon si Yang Xiaotian at nakita si Liao Jifan, na nasa di kalayuan mula sa malayong Fenglin Chamber of Commerce, na nagtatakang tumingin sa sarili, ikaw talaga, Kuya Yang. Gayunpaman, sa oras na ito, magkasama sina Liao Jifan at Fenglin Chamber of Commerce, pinangunahan ng isang magandang babae. Lumapit si Liao Jifan at tinuwanan si Yang Xiaotian, gaano katagal nang dumating ang isang kapatid na si Yang sa Wangcheng. Hindi ba't hiniling ko sa iyo na pumunta sa Wangcheng upang pumunta sa hangin at kamara ng komersyo upang hanapin ako? Medyo napahiya si Yang Xiaotian at tumawa, plano kong pumunta sa iyo sa loob ng ilang araw. Noong una, binalak niyang pumunta sa Liao Jifan pagkatapos makapasa sa pagtatasa ng freshman ng Hongmeng College.
Ayaw niyang makipagkita ngayon. Tinawanan ni Liao Jifan si Yang Xiaotian, Brother Yang, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aming ginang. Ang magandang babae ay si Xiao Hong, ang anak ng chairman ng Fenglin Chamber of Commerce. Niyakap ni Yang Xiaotian si Xiao Hong. Sinabi ni Liao Jifan kay Xiao Hong, Miss, ito ang kapatid na Yang, nakilala ko sa Timo Forest ilang araw na ang nakalipas. Napakahusay ng talento ng magkapatid na Yang. Gusto ko ring imbitahan ang magkapatid na Yang na sumama sa amin. Magandang talento, sumali sa aming Fenglin Chamber of Commerce. Sa oras na ito, isa pang master ng Fenglin Chamber of Commerce ang nagsabi, Liao Jifan, sa tingin mo ba ang ating Fengtong Chamber of Commerce ay maaaring idagdag ng isang pusa at aso? Ang master ng Chamber of Commerce ay si Chen Yong. Nang makitang si Liao Jifan ay pinahahalagahan ng kanilang mga pangulo, nagseselos siya sa kanyang puso, at palagi niyang tinitingnan si Liao Jifan. Nang makitang inirerekomenda ni Liao Jifan si Yang Xiaotian at tinanong si Yang Xiaotian, hindi alam ng Yang Gongzi na ito kung ano ang kaharian. Ako lang ang sumikat, totoong sinabi ni Yang Xiaotian. Nagkamali si Xiao Hong at ang iba pa nang marinig nila ito. Ang rurok ay ang rurok. Then Chen Yong laughed, the pinnacle is the peak. Haha, tinatawanan talaga ako nito, Liao Jifan, nag-recommend ka pa ng taong sumama sa amin na sumama sa amin. Ikaw ba kapag nasa Fenglin Chamber of Commerce tayo, kakain ba tayo? Aasa pa rin sa dumaraming mga tao na lumalaki, anong uri ng mga tao ang maglalakas loob na magrekomenda na pumasok sa Chamber of Commerce? Medyo pangit ang mukha ni Liao Jifan, at malamig niyang sinulyapan si Chen Yong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yang Xiaotian ay isang tagapagpahiram lamang, at napatunayan niya ang pinakamataas. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Xiao Hong. Sinabi ni Xiao Hong kay Yang Xiaotian, Yang Gongzi, gusto mong sumama sa amin, kahit na ang santo. Pagkatapos ay sinabi niya, gayunpaman, dahil inirerekomenda ka ni Liao Huey, kung gayon, nagtaas ako ng puting-puti. Phoenix, maaari kang lumapit sa akin upang pumunta sa Chamber of Commerce, tulungan mo akong tingnan ang aking puting phenomenon. Ibibigay ko sa iyo ang banal na bato ng abinida ng 300 beses sa isang buwan. Nakinig si Yang Xiaotian kay Miss Xiao Hong ng Chamber of Commerce, hiniling ni Xiao Hong na alagaan niya ang kanyang mga kabayo noon. Nakatingin pa rin siya sa mukha ni Liao Jifan at tumawa at tumawa. Wala siyang pakialam sa babaeng ito at kinuha ang lumang lupain para umalis. Ibinuka ni Liao Jifan ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ito sinabi sa huli. Sumulyap si Lao Lo kay Xiao Hong, at dahil sa tinging iyon ay hindi komportable si Xiao Hong. Pinagmasdan ni Chen Yong si Yang Xiaotian palayo sa kanyang likuran at bumantong hininga, kaya ang babae ay handang tanggapin ang isang seryosong subordinate, at bigyan siya ng 300 yuan sa isang buwan para sa banal na bato. Ngunit ang batang ito ay hindi alam kung paano ito gagawin, at kahit na salamat. Kung ako, sasampalin ko siya ng diretsyo. Kinamayan siya ni Xiao Hong at sinabing, Tara na, punta tayo sa Hongming College. Ngayon, nagpunta rin siya sa Hongming College para mag-sign up para sa isang freshman assessment. Pagkatapos magsalita, naglakad siya patungo sa Hongming College. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Maya-maya ay tumawa si Chen Yong, sino ang hindi nakakaalam na ang babae ay isang talentadong henyo ng ating state-owned talent. Hindi madaling suriin ang Hongming College sa talento ng babae. Ang isa pang tao ay tumawa, sa tingin ko ang babae ay maaaring manalo sa unang pagtatasa ng freshman ng Hongming College. Ang iba ay sinamahan din ng Armonia, isang umutot. Hindi nagtagal, dumating sina Xiao Hong at Fenglin Chamber of Commerce sa pintuan ng Hongming College. Gayunpaman, ang ikinagulat ng Fenglin Chamber of Commerce ay nakita nila si Yang Xiaotian. Dumating din sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa gate ng Hongming College, at naglalakad patungo sa registration office. Hindi ba gusto rin ng batang ito na mag-sign up para sa pagtatasa ng freshman sa Hongming College? Hindi napigilan ni Chen Yong na matawa nang makita niya ito, narito ang isang taong nakamit ang unang antas ng Dao upang makilahok sa pagtatasa ng freshman sa Hongming College. Hindi na ito tanong ng pagmamataas. Nang makita ito, umiling din si Xiao Hong at sinabi kay Liao Jifan, Guard Liao, mas mabuting huwag kang makipag-ugnayan sa mga ganoong tao sa hinaharap. Narito rin ang isang taong nakamit ang unang antas ng Dao upang makilahok sa pagtatasa ng freshman sa Hongming College. Hindi ba biro ito? Kung ang Fenglin Chamber of Commerce ay may ganoong tao, ito ay isang tunay na pagkawala ng mukha. Saglit na hindi alam ni Liao Jifan ang sasabihin. Tumingin siya kay Yang Xiaotian na may masalimuot na ekspresyon habang naglalakad siya patungo sa opisina ng pagpaparehistro ng freshman. Sa oras na ito, dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa opisina ng pagpaparehistro. Ang namamahala sa pagpaparehistro ay ang babaeng guro na nakilala nila kanina. Nakita ni Himi na talagang naglakas loob si Yang Xiaotian na mag-sign up, at agad na lumungkot ang mukha niya, ikaw, isang taong nakamit ang unang antas ng Dao, ay talagang dumating para mag-sign up. Sa palagay mo, biro ba ang pagsali sa pagtatasa ng Hongming College?
Sa tingin mo ba ay masaya ang pagsali sa pagtatasa ng Hongmeng College? Malinaw, naisip niyang narito si Yang Xiaotian para maglaro. Nakibahagi siya sa pagtatasa ng freshman ng Hongmeng Academy na may saloobin ng pagpunta upang maglaro. Ang lahat ng mga disipulo na dumating upang magparehistro ay nagkakagulo, nakatingin kay Yang Xiaotian na may kakaibang mga mata. Tumingin si Yang Xiaotian kay Hime at sinabing, walang panuntunan ng Hongmeng Academy na ang mga nakamit ang unang antas ng kaliwanagan ay hindi maaaring magparehistro para sa pagtatasa ng freshman ng Hongmeng Academy, tama ba? Ngumuso si Hime at walang sinabi, dahil walang ganitong panuntunan ang Hongmeng Academy, kaya hindi siya nang ahas na hindi irehistro si Yang Xiaotian, at agad na inirehistro ang pangalan at kaharian ni Yang Xiaotian. Pagkatapos irehistro si Yang Xiaotian, binigyan ni Hime si Yang Xiaotian ng identity card para sa assessment, at pagkatapos ay pinandilatan si Yang Xiaotian, aalamin ko kung saang pamilya ka galing. Matapos makuha ni Yang Xiaotian ang assessment ID card, pumunta siya sa waiting area at naghintay para sa assessment. Nang dumilim at sarado na ang pagpaparehistro, pumunta si Hime sa waiting area at sinabi kay Yang Xiaotian at sa iba pa na sa taong ito, tulad ng mga nakaraang taon, ang nilalaman ng pagtatasa ay ang pagpasok sa templo ng Hongmeng. Ang makakapasa sa Hongmeng Temple sa loob ng 10 araw ay maaaring maging freshman ng Hongmeng College. Malamig na sinabi ni Hime, ang Hongmeng Temple ay puno ng mga panganib. Kung ang isang disipulo ng Dao Realm ay gustong pumasok sa Hongmeng Temple, malamang na siya ay mamatay. Kung huminto ka sa pagtatasa sa oras na ito, nasa oras pa rin ito. Obviously, may ibig siyang sabihin. Pinandilatan niya si Yang Xiaotian gamit ang kanyang malamig na mga mata. Kapag nag-sign up para sa pagtatasa ng freshman ng Hongmeng College, pinapayagan ng Hongmeng College ang kabilang partido na huminto sa kalagitnaan at hindi lumahok sa pagtatasa, ngunit kung ikaw ay huminto at hindi lumahok sa pagtatasa, ikaw ay parurusahan ng Hongmeng College. Siyempre, mas mabuti ang parusa kaysa kamatayan. Umupo roon si Yang Xiaotian at hindi pinansin si Hime. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Hime. Pagkatapos, dinala ni Hime si Yang Xiaotian at ang iba pa sa harapan ng templo ng Hongmeng. May isang estatwa na nakatayo sa harap ng Hongmeng Temple. Ang estatwa na ito ay ang estatwa ni Hongmeng Daoist. Nang si Yang Xiaotian at ang isang grupo ng mga rehistradong disipulo ay dumating sa estatwa ni Hongmeng Daoist, ang estatwa ni Hongmeng Daoist ay naglabas ng mahinang liwanag, ngunit ang mahinang liwanag na ito ay napakahina at saglit lamang, at mahirap itong makita sa ilalim ng sikat ng araw. Nang naglabas ng mahinang liwanag ang estatwa ni Hongmeng Daoist, nagkataong tumingin si Hime sa estatwa ni Hongmeng Daoist, at nagulat siya, at pagkatapos ay tinitigan ang estatwa ng may kainahinala, ngunit hindi na muling naglabas ng liwanag ang estatwa. Mali ba ang nakita niya ngayon? Naguguluhan siya. Yumuko siya sa rebulto ng Hongmeng Daoist, at pagkatapos magsaludo, pumunta siya sa harapan ng Hongmeng Temple at binuksan ang pinto ng Hongmeng Temple sa isang lihim na pamamaraan. Pagkatapos ay hayaang pumasok si Yang Xiaotian at ang iba pa. At pinaalalahanan si Yang Xiaotian at ang iba pa na mayroon lamang silang 10 araw. Nang makitang nakabukas ang pinto ng Hongmeng Temple, si Xiao Hong at isang grupo ng mga disipulo ay nagdagsaan. Pumasok din si Yang Xiaotian. Matapos makapasok ang lahat ng mga disipulong nagparehistro ngayong taon, ang tarangkahan ng Hongmeng Temple ay sarado. Pagkapasok ni Yang Xiaotian, nalaman niyang mag-isa lang siya sa buong bulwagan. Ang panloob na espasyo ng Hongmeng Temple na ito ay may sariling mundo. Ang lahat ng mga disipulong pumasok ay ipapadala sa isang malayang espasyo, kaya hindi nakita ni Yang Xiaotian si Xiao Hong at ang iba pa. Siyempre, kahit na siya at si Xiao Hong at ang iba pa ay ipinadala sa mga independenteng espasyo, ang nilalaman ng pagtatasa para sa lahat ay pareho. May isang banal na tableta na nakatayo sa bulwagan. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa banal na tableta. May mga rune sa banal na tableta na napakalalim. Ito ang Hongmeng Divine Tablet. Mayroong 10 antas sa Hongmeng Temple, at bawat antas ay mayroong Hongmeng Divine Tablet. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga misteryo sa Hongmeng Divine Tablet makapasok ang isa sa susunod na antas. Sa pangkalahatan, hindi mauunawaan ng mga disipulo sa larangan ng kaliwanagan ang mga Hongmeng Divine Tablet na ito. Ang mga Hongmeng Divine Tablet na ito ay naglalaman ng mga misteryo ng tao. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa kaharian ng mga santo at paglinang sa puso ni tao ay mauunawaan ng isang tao ang mga misteryo ni tao. Sa makatuwid, halos walang sinuman sa larangan ng kaliwanagan ang makapasa sa pagtatasa ng mga freshmen ng Hongmeng Academy. Bukod dito, kapag naiintindihan ng kaharian ng kaliwanagan ang mga banal na tabletang ito ng Hongmeng, napakadaling magdusa ng backlash, na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o maging ng kamatayan. Tumingin si Yang Xiaotian sa Hongmeng Divine Tablet sa harap niya at ngumiti. Bagamat ang Hongmeng Divine Tablet na ito ay mas malalim kaysa sa Hongmeng na banal na sining na kanyang ginawa, ito ay may parehong pinagmulan ng Hongmeng banal na sining, kaya pagkatapos lamang basahin ito ng isang beses, siya ay halos naiintindihan ang Hongmeng banal na tableta sa harap niya. Pagkatapos ay binasa ito ni Yang Xiaotian sa pangalawang pagkakataon. Nang matapos niya itong basahin sa pangalawang pagkakataon, naintindihan na niya ang Hongmeng na banal na tableta na ito. Matapos maunawaan ang unang antas ng Hongmeng na banal na tableta, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, nag-condense ng rune, at nag-print nito sa Hongmeng Divine Tablet.
Biglang sumabog ang Hongmeng Divine Tablet sa isang nakasisilaw na liwanag. Nagliwanag ang lahat ng rune sa banal na tableta. Nang ang lahat ng mga rune sa banal na tableta ay lumiwanag, ang liwanag ng templo ay tumaas ng husto, at isang gintong halo ang lumitaw sa kalangitan, at ang gintong halo na ito ay umiikot ng walang hanggan. Nagulat ang lahat, may nakapasa talaga sa first level. Ngunit ang Hongmeng Temple ay kabubukas pa lamang ng wala pang isang kapat ng isang oras. Nagulat din si Himei, na nakatayo sa labas ng templo. Ang Hongmeng Temple ay umiral sa loob ng 1,000,000 taon, at walang sinuman ang nakalampas sa unang antas ng wala pang quarter ng isang oras pagkatapos buksan ang Hongmeng Temple. Ang pinakamabilis na tao ay tumagal ng 1 oras. Tingnan ang 6 hanggang 9 book forum. Sino ito? Baka si Miss Xiaohong mula sa Fenglin Chamber of Commerce. Nagkaroon ng maraming diskusyon sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, sa mga disipulong nag-sign up para sa pagtatasa sa pagkakataong ito, si Xiaohong mula sa Fenglin Chamber of Commerce ang may pinakamahusay na talento. It must be Our Lady. Matagal ko nang sinabi na siguradong mananalo ang babae natin sa unang pwesto sa Hongmeng College Freshman Assessment this time. Tuwang-tuwang sabi ng isang master ng Fenglin Chamber of Commerce. Masayang ngumiti din si Chen Yong at sinabing, mabilis na iulat ang magandang balitang ito sa Pangulo. Tiyak na matutuwa ang presidente at ang kanyang asawa na marinig ang magandang balitang ito. Kaagad, lahat ng mga master ng Fenglin Chamber of Commerce ay mabilis na iniulat ang magandang balitang ito sa kanilang presidente ng Fenglin Chamber of Commerce. Sa oras na ito, mabilis ding iniulat ni Himei ang sitwasyon dito kay Tang Chang, ang dean ng Chunwo branch ng Hongmeng Academy. Si Tang Chang ay nakikipag-usap kay Vice Dean XQ tungkol sa beast control competition na gaganapin sa Chunwo Kingdom sa loob ng ilang araw. Biglang nakatanggap si Tang Chang ng sulat mula kay Himei. Binuksan niya ito at nagulat. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sulat kay XQ. Matapos basahin ito, nagulat at natuwa din si XQ, at natawa. Talagang hindi inaasahan at nakakagulat ang babaeng Xiao. Talagang nalampasan niya ang unang antas ng Hongmeng Hall nang wala pang quarter ng 1 oras. Sa sulat na ipinadala ni Himei, sinabing may nakapasa sa unang antas ng Hongmeng Temple sa wala pang quarter ng 1 oras, at ang taong ito ay malamang na si Xiaohong. Sina Tang Chang at XQ ay matalik na kaibigan ng presidente ng Fenglin Chamber of Commerce, at kilala nilang lahat ang kanyang anak na si Xiaohong. Masayang ngumiti din si Tang Chang at sinabing, si Xiaohong ay tiyak na magniningning sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpadala silang dalawa ng liham pabalik kay Himei, na humihiling sa kanya na iulat ang sitwasyon ng Hongmeng Temple sa kanila anumang oras. Bagamat sinabi ni Himei sa sulat na malamang ay si Xiaohong, hindi 100% tiyak, ngunit natukoy na nilang dalawa na si Xiaohong yun. Matapos maipasa niyang Xiaotian ang unang palapag, automatikong bumukas ang pinto ng ikalawang palapag sa bulwagan, at pumasok siya sa ikalawang palapag na bulwagan. Ang ikalawang antas ng bulwagan ay mayroon ding Hongmeng Divine Steel. Gayunpaman, itong Hongmeng Divine Steel ay mas malaki kaysa sa unang antas, na may higit pang mga inscription dito, at ito ay mas malalim. Gayunpaman, lubos pa ring naunawaan niyang Xiaotian ang pangalawang Hongmeng Divine Steel matapos itong basahin sa pangalawang pagkakataon. Pinakondense niya ang mga rune gamit ang kanyang mga kamay at inilimbag ang mga ito sa pangalawang Hongmeng Monument. Ang Hongmeng Monument ay sumabog sa napakaliwanag na liwanag. Sa labas, lahat ay matamang nakatingin sa Hongmeng Temple. Biglang, nakita nilang muling nagliwanag ang Hongmeng Temple, at isang gintong bilog ang lumipad palabas. Mas malaki pa ang gintong bilog na ito. Pinaliwanagan nito ang buong parisukat. Si Himei at ang lahat ay labis na nagulat. Imposible ito, wala pang quarter of an hour. Nagulat ang isang alagad. Naintindihan ni Xiaohong ang ikalawang antas sa loob ng wala pang quarter ng 1 oras. Nagulat siya si Xiaohong ba talaga? Napagtanto ang kabigatan ng bagay, mabilis na iniulat ni Himei ang pinakabagong sitwasyon ng Hongmeng Temple kay Tang Chang. Ipagpapatuloy na sana ni Tang Chang ang pagtalakay sa usapin ng Chunwo Kingdom Beast Taming Competition kasama si XQ, nang biglang yumanig muli ang sulat talisman. Hindi niya maiwasang magtaka, nilabas niya ito at nakita niyang si Himei ang nagpadala kaya binuksan niya ito. Nang makita niya ang nilalaman ng liham na anteng-anteng ni Himei, nasabi niya, ano? Nakita ni XQ ang ekspresyon ni Tang Chang at hindi niya maiwasang magtaka. Kinuha niya ang sulat na anteng-anteng at tiningnan ito, at biglang tumayo, paano ito? Nakakagulat na makapasa sa unang antas ng Hongmeng Temple sa wala pang 1/4 ng 1 oras, at ngayon ay wala pang 1/4 ng 1 oras upang makapasa sa ikalawang antas ng Hongmeng Temple. Bagamat nagulat si Tang Chang at ang iba pa sa unang antas, hindi nila inisip na ito ay isang malaking bagay, ngunit ngayon, napagtanto nila ang seryoso ng bagay. Punta tayo sa Hongmeng Temple. Agad na tumayo sina Tang Chang at XQ at sumugod sa Hongmeng Temple. Sa oras na ito, ang mga disipulo mula sa lahat ng partido na nagtipon sa paligid ng Hongmeng Temple ay nagpadala rin ng balita pabalik sa pamilya. Sa kaharian ng Skyfire, natanggap din ni Haring Niefei ng Skyfire ang ulat. Nag-aalinlangan din siya at hiniling sa kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa Hongmeng Temple at iulat sa kanya kung may bagong sitwasyon. Nang sumugod sina Tang Chang at XQ sa Hongmeng Temple, biglang nagningning muli ang Hongmeng Temple,
at lumitaw ang isang gintong halo. Wala pang quarter of an hour. Natigilan ang lahat. Ang ikatlong antas. Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng Hongmeng Temple. Yung binibini natin. Nag-alinlangan ng isang alagad ng Fenglin Chamber of Commerce. Ngunit ang mga tao ng Fenglin Chamber of Commerce ay hindi na nasasabik at masaya tulad ng dati, at hindi na rin sila sigurado tulad ng dati. Sinabi rin ni Chen Yong sa isang nabulunan na boses, dapat itong binibini natin. At binibigyang pansin din ni Lao Lu ang templo ng Hongmeng. Nang makitang may nakapasa sa unang tatlong antas sa loob ng wala pang 3/4 ng isang oras, nagulat din siya. Gayunpaman, mas nababahala siya sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang Young Master. Nagtataka ako kung kumusta na ngayon ang Young Master sa pag-unawa sa unang Hongmeng Divine Monument. Naisip ni Lao Lu sa kanyang sarili. Basta makapasa siya sa Hongmeng Temple sa loob ng 10 araw, maaari siyang maging disipulo ng Hongmeng Academy. Dapat makapasa ang Young Master nila within 10 days, diba? Matapos ang mga araw na ito ng pagkakasundo, bagamat hindi siya masyadong malinaw sa tunay na talento ng kanilang Young Master, halos alam niya na ang kanilang Young Master ay may napakataas na talento. Kung hindi mataas ang talento, imposibleng linangin ang Ultimate Life Body. Nang dumating sina Tang Chang at XAQ sa Hongmeng Temple, naabot na niyang Xiaotian ang ikalimang antas. Kung tutuusin, napakalaki ng Hongmeng Academy, at tumatagal ang dalawa para makarating dito. Lumapag sina Tang Chang at XAQ sa harap ng Hongmeng Temple at nakitang siyang Xiaotian ay talagang umabot na sa ikalimang antas, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Si Himei, na orihinal na natakot, sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang makita niya sina Tang Chang at XAQ na paparating, at nagmamadaling lumapit upang sumaludo. Mayroon bang mga disipulo na may mga natatanging talento tulad ni Xiao Hong sa mga estudyanteng nag-sign up sa pagkakataong ito? Tanong ni Tang Chang kay Himei pagdating niya. Nais ding malaman ni XAQ, na tinitigan ng malapitan si Himei. Inilabas ni Himei ang lahat ng listahan ng pagpaparehistro at sinabing, para sa pagtatasa ng freshman na ito, mayroong higit sa 1,000 disipulo ang nagpalista. Bukod kay Xiao Hong, si Liu Bo, ang Young Master ng pamilya Liu, ay nag-sign up din. Ang dalawang ito ay may pinakamagagandang talento. Ang ibang mga disipulo ay hindi kasing husay nila. Si Liu Bo, ang Young Master ng pamilya Liu, ay isa ring bihirang henyo sa Skyfire Kingdom. Tiningnan din ni Tang Chang at XAQ ang mga listahan ng pagpaparehistro. Habang nakatingin ang dalawa sa mga listahan ng pagpaparehistro, biglang tumaas muli ang liwanag ng templo ng Hongmeng, at lumitaw ang ikalimang gininto ang bilog na liwanag. Nang makitang nakapasa siyang Xiaotian sa ikalimang antas, nagulat si Tang Chang at XAQ na nakahawak sa mga roster. Sa oras na ito, dumating ang lahat ng mga guro ng akademya, kabilang ang lalaking guro na si Xu Hong, na lumapit din, at lahat sila ay nabigla nang makita ang ikalimang gininto ang bilog na liwanag na lumilitaw sa templo ng Hongmeng. Nang lumitaw ang ikalimang gininto ang bilog na liwanag, ang liwanag ay hindi lamang nagpapaliwanag sa parisukat sa palibot ng Hongmeng Temple. Maging ang maraming gusali sa paligid ng Hongmeng Temple Square ay naiilawan. Sino yan? Sino ba itong batang ito? Tuwang-tuwang tiningnan ni Tang Chang at XAQ ang listahan ng pagpaparehistro, sinusubukang hanapin ang disipulong ito. Gayunpaman, hindi nila ito mahanap. Magulo na ang isip nila, at hindi nila masabi kung sino iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang ika-6 na bilog na gininto ang liwanag. Ang ika-6 na antas, biglang nanginig ang puso ng lahat. Paano ito? Paano niya nagawa? Nagulat ang isang guro, hindi maintindihan at hindi ka panipaniwala. Sa pangkalahatan, sa paglaon mo, mas madaling makapasa, ngunit nalampasan niyang Xiaotian ang bawat antas nang wala pang isang kapat ng isang oras, at ang oras upang makapasa sa bawat antas ay halos pareho, at hindi ito nagtagal upang makapasa sa antas dahil mahirap ang mga susunod na antas. Hindi lamang ito naiintindihan ng mga guro, hindi rin ito maintindihan ni Tang Chang at XAQ, ito ay sadyang hindi makatwiran. Pagkatapos, siyang Xiaotian ay nagpatuloy sa paglusot sa ika-9 na antas sa paraang hindi nila maintindihan at naisip na hindi makatwiran. Pagkatapos ang ika-10 antas. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang tingin. Dumating siyang Xiaotian sa ika-10 antas. Nang makitang naabot na niyang Xiaotian ang ika-10 antas, tumahimik ang lahat. Tense din sina Tang Chang at XAQ, at ang isip ng lahat ay nasa Hongmeng Temple. Sa wakas, sa katahimikan ng langit at lupa, muling sumikat ang liwanag ng templo ng Hongmeng. Hindi, ito ang huling pagkakataon, upang maging eksakto, ang liwanag ay bumubulwak, at ang walang katapusang liwanag ay patuloy na bumubulwak, at isang napakalaking gininto ang bilog na liwanag ang lumitaw mula sa Hongmeng Temple. Nang lumitaw ang gininto ang bilog na liwanag na ito, bumulwak din ang estatwa ng Hongmeng Daoist na orihinal na nakatayo sa harap ng templo. Ito ang pangitain ng rebulto. Siya talaga ang nag-activate ng rebulto ng ninuno. Nang makita ng lahat na ang estatwa ng Hongmeng Daoist ay aktwal na na-activate, lalo silang nabigla. Ang rebulto ng Hongmeng Daoist ay may mga espirito, ngunit kakaunti ang mga tao ang maaaring magmukhang kakaiba sa rebulto ni Hongmeng Daoist.
Ang gininto ang halo ng Hongmeng Temple ay nagpapaliwanag sa buong Hongmeng Academy, at nakita ng buong Chunwoo King City ang nakakasilaw na gintong halo na ito. Sa pangkalahatan, kahit na dumaan ka sa ikasampung antas ng Hongmeng Temple, ang liwanag ng gininto ang halo ay hindi masyadong nakakasilaw. Lamang kapag nalampasan mo ang ikasampung antas ng Hongmeng Temple sa napakabilis na bilis, ang liwanag ng gintong halo ay magiging napakasilaw. Matapos magulat ang lahat, napatingin silang lahat sa labasan ng Hongmeng Temple. Gustong malaman ng lahat kung sino ang alagad na ito. Tumingin din si Old Blue sa labasan ng Hongmeng Temple. Tahimik na naman ang eksenang nayanig lang. Sa ilalim ng tingin ng lahat, isang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita nila ang figurang ito, si Hime at ang lalaking guro na si Shu Hong ay sumigaw, paano siya? Natigilan din si Old Blue, Young Master. Natigilan din sina Liao Jifan, Chen Yong at lahat ng nasa Fenglin Chamber of Commerce. Siya pala. Nagulat sina Tang Chang at XQ nang makita ang reaksyon nina Hime at Shu Hong. Nagulat si Hime at sinabi kina Tang Chang at XQ, nakamit niya ang unang antas ng kaliwanagan. Ano, matapos marinig ang paliwanag ni Hime, hindi makapaniwala sina Tang Chang, XQ at ang mga tao sa kanilang paligid. Ang binatang ito, na nakamit ang unang antas ng kaliwanagan, ay dumaan sa Hongmeng Temple sa loob ng isang oras. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian na lumabas, huminga ng malalim si Tang Chang at naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Nais niyang malaman kung paanong ang isang taong nakamit ang antas ng kaliwanagan ay makakadaan sa templo ng Hongmeng ng napakabilis. Nang makita si Tang Chang na naglalakad patungo kay Yang Xiaotian, ang iba ay nag-react, at ang lalaking guro na si Shu Hong ay nagmadaling pasulong upang ipakilala si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, tama ba? Ito ang ating Hongmeng College Dean na si Tang Chang. Pagkatapos ay ipinakilala niya si XQ kay Yang Xiaotian, ito ang ating Vice Dean XQ. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na yamakap sa kanyang mga kamao at nagsabi, hello, parehong mga dean. Tumingin si Tang Chang kay Yang Xiaotian, hindi pa rin mapakali, puno ng ngiti ang kanyang mukha, tuwang-tuwa at masaya, binata, Yang Xiaotian ang pangalan mo. Oo, Din, sinabi ni Yang Xiaotian kay Tang Chang. Okay. Tuwang-tuwa si Tang Chang at ngumiti, gusto ko ang pangalang Yang Xiaotian. Lahat ng mga guro ay tumingin kay Tang Chang nang may pagtataka, na labis na nasasabik at nakangiti ng maliwanag. Si Tang Chang ay naging dekano ng sangay ng Chunwoo ng kolehiyo ng Hongmeng sa loob ng daan-daang taon, at ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang dean na ngumiti ng napakatingkad. Gayunpaman, sa pag-aakalang nakapasok si Yang Xiaotian sa Hongmeng Temple sa loob lamang ng isang oras, ang lahat ng mga guro at estudyante ay magkaiba ang mood. Nang makita ang excitement ni Tang Chang, ngumiti si XQ at sinabing, sa tingin ko gusto mo si Xiaotian, tama ba? Ngumiti si Tang Chang at sinabing, gusto ko silang dalawa. Bagamat hindi pa rin natin alam ang tunay na dahilan kung bakit mabilis na nakapasok si Yang Xiaotian sa Hongmeng Temple, tiyak na ang talento ni Yang Xiaotian ay talagang bihira, napakabihirang. Ang Chunwoo branch ng Hongmeng Academy ay tiyak na nakapulot ng isang pambihirang kayamanan. Xiaotian, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka nakalusot sa Hongmeng Temple ng napakabilis? Gustong magtanong ni Tang Chang mamaya, ngunit hindi niya napigilan ang pag-usisa sa kanyang puso at nagtanong. Napatingin din ang lahat kay Yang Xiaotian. Nais ding malaman ni Hime at Shu Hong. Dapat dahil mayroon akong Hongmeng Divine Body. Paliwanag ni Yang Xiaotian. Ano, Hongmeng Divine Body? Sabay-sabay na bulalas ni Tang Chang, XQ at ng iba pa. Ito pala ang Hongmeng Divine Body. Ang parehong Hongmeng Divine Body bilang kanilang ninuno. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat. Hindi nakakapagtaka. Tawa ng tawa si Tang Chang at sinabing, hindi ko akalain na maaari mong linangin ang parehong Hongmeng na banal na katawan bilang ang ninuno. Mahusay. Sinabi ni Yang Xiaotian, kailangan ko lang basahin ng 2 beses ang bawat banal na tableta para maunawaan ito ng lubusan. Nagulat ang lahat, kailangan lang niyang basahin ito ng 2 beses para maintindihan ng lubusan. Bagamat si Yang Xiaotian ay nagtataglay ng banal na katawan ng Hongmeng, kailangan lang niyang basahin ito ng 2 beses upang maunawaan ito ng lubusan. Ang pag-unawa na ito ay lubhang kamangha-mangha. Pagkatapos ng lahat, narating ni Yang Xiaotian ang kaharian ng kaliwanagan. Kung ang kanyang pangunawa ay hindi masyadong mataas, magiging imposible para sa kanya na maunawaan ang Hongmeng banal na tableta ng Hongmeng Temple pagkatapos basahin ito ng 2 beses. Mahusay, kasama ang banal na katawan ni Hongmeng, at napakataas na pangunawa, ang aking Hongmeng Academy ay nakakuha ng isang malaking kayamanan sa taong ito. Muling tumawa si Tang Chang. Naikuyom ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao kina Tang Chang at XQ at sinabing, dalawang din, narinig ko na kung matagumpay mong mapapasa ang Hongmeng Divine Temple sa larangan ng kaliwanagan, magkakaroon ng gantimpala. Palagi niyang iniisip ang reward na ito. Nagulat sina Tang Chang at XQ. Kung hindi ito binanggit ni Yang Xiaotian, talagang hindi nila ito maaalala. Pagkatapos ng lahat, isang tao lamang ang dumaan sa Hongmeng Temple sa 1,000,000 taon mula nang itatag ang Hongmeng Academy. Matapos magulat si Tang Chang, tumawa siya, oo, may gantimpala ang pagdaan sa templo ng Hongmeng sa larangan ng kaliwanagan.
Pagkatapos ay naalala niya, ang gantimpala ay isang 100 milyong taong gulang na banal na gamot. 10,000 subaw ng 9 grade Great Daw Holy Water. 10 milyong mas mababang antas ng Great Daw Holy Stones. Maraming mga master sa larangan ng kaliwanagan, sa kaharian ng mga santo, at maging sa kaharian ng mga dakilang santo ay tumingin kay Yang Shaotian ng may inggit. 10 milyong mas mababang antas ng Great Daw Holy Stones, ito ay hindi maliit na halaga, kahit na maraming mga dakilang santo ay maaaring hindi makaipon ng napakaraming kayamanan. Halimbawa, si Liao Jifan, na lubos na pinahahalagahan ng Pangulo ng Fenglin Chamber of Commerce, ay nahihirapang mag-ipon ng 10 milyong mas mababang antas ng Great Daw Holy Stones. Pagkatapos kumpirmahin ni Tang Chang ang bilang ng mga reward, ibinigay niya ang mga reward kay Yang Shaotian on the spot, at binigyan pa si Yang Shaotian ng reward para sa unang pwesto sa freshman assessment. Dahil hindi lang naipasa ni Yang Shaotian ang Hongming Temple kasama ang Dao Realm, ngunit nangunguna rin ito sa freshman assessment na ito, kaya ang reward para sa unang pwestong ito ay dapat ding ibigay kay Yang Shaotian. Ang reward para sa unang pwesto sa freshman assessment ay 170 milyong taong gulang na Divine Medicine, 1,000 subaw ng 9 Great Daw Holy Water, at 1 milyong lower Great Daw Holy Stones. Para kay Yang Shaotian ngayon, malaki na rin ang halaga nito. Matapos ibigay ang reward kay Yang Shaotian, binigyan ni Tang Chang si Yang Shaotian ng isang set ng Hongming Academy student uniforms at isang identity card na may tatak na Hongming Academy on the spot. At personal na binansagan ang pangalan ni Yang Shaotian sa identity card. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ngumiti si Tang Chang at sinabing, Shaotian, mayroon ka bang tirahan sa Chunwo King City? Ngayong buwan, bakit hindi ka nakatira sa aking bakuran? Malawak ang bakuran ko, at nakakatamad mamuhay ng mag-isa. Lahat ay tumingin kay Yang Shaotian ng may inggit. Ngumiti si Yang Shaotian at sinabi, Din, may tirahan ako. Tapos sabi niya, may gagawin pa ako, kaya babalik muna ako. Medyo nadismaya si Tang Chang at ngumiti at sinabing, okay, pagkatapos ay tandaan na mag-ulat sa una ng susunod na buwan. Okay, Din. Naikuyom ni Yang Shaotian ang kanyang mga kamauki na Tang Chang at XQ, at pagkatapos ay umalis kasama si Lao Lu. Ang una ng susunod na buwan ay ang araw para sa mga bagong mag-aaral na mag-ulat, kaya malayang makapagsanay si Yang Shaotian sa buwang ito. Ayaw niyang lumipat kay Tang Chang, at may dahilan. Ang pamumuhay kasama si Tang Chang ay hindi maginhawa para sa pagsasanay at paglalakbay. Tiningnan ni Tang Chang ang papaalis na figure ni Yang Shaotian, at ang kanyang kalooban ay hindi naging ganoon kasaya. Ngumiti siya kay XQ at sinabing, sa hinaharap, sa bagong kompetisyon ng mga mag-aaral, ang aming branch ay hindi dapat nasa ibaba, tama. Ngumiti si XQ at sinabing, nakamit ng batang ito ang unang antas ng kaliwanagan. Maaga pa lang, maaaring tumagal ng daan-daang taon bago siya makalusot sa kaharian ng santo. Ngumiti si Tang Chang at sinabi, huwag magmadali, daan-daang taon ay daan-daang taon. Pagkatapos lumabas ni Yang Shaotian sa Hongming College, excited ding sinabi ni Lao Lu kay Yang Shaotian, hindi ko akalain na ang Young Master ay hindi lang may ultimate life body, kundi pati na rin ang Hongming body. Sa mga kalapit na bansa, bihirang magkaroon ng isang katawan na lumalaban sa langit, lalo pa sa dalawang katawan na lumalaban sa langit. Ngumiti si Yang Shaotian at sinabi, Lao Lu, maaari nating pagbutihin ang pagkain pagkatapos nating bumalik. Ilang araw na ang nakalipas, bumili siya ng 70 milyong taong gulang na Divine Medicine at 1,000 subaw ng 9 Great Daw Holy Water, at 1,000 mas mababang antas ng Daw Holy Stones ang natitira sa kanya. Sa mga araw na ito, sila ni Lao Lu ay naninirahan sa isang masikip na lugar. Ngayon ay mayroong 11 milyon, na maaaring lubos na mapabuti ang pagkain. Siyempre, hindi lamang ang pagkain ay maaaring mapabuti, ngunit pati na rin ang tirahan ay maaaring mapabuti. Ngayon ang bahay ay 100 metro kwadrado, bagamat sapat na ito para sa kanila ni Lao Lu na tirahan, ngunit medyo hindi komportable si Yang Shaotian dahil nakatira siya sa isang malaking mansyon. Kaya't sa pagbabalik, sina Yang Shaotian at Lao Lu ay nagpunta sa restaurant para sa isang masarap na pagkain. Pagkabalik sa bahay, gumastos sila ng pera para makabili ng ilang bahay sa paligid nito, na pinalawak ang bahay ng 10 beses. Matapos mapalawak ang bahay ng 10 ulit, gamulong sa lupa ang leon ng apoy. Hindi man maliit ang bakuran noon, talagang natatakot itong matamba ang sinaunang puno kapag gamulong. Ngayon ay hindi na ito kailangang mag-alala tungkol sa pagkatok sa sinaunang puno.